Lahat ay nakita na, itong sirang barko ay may nakatakdang pag-aresto. 3 buwan nang hindi nagbabayad ng bayad sa daungan. Lutang, sirang barko para sa sirang kapitan. 500 tael, kung may alam ka, sumunod ka na lang. Ang sirang pangalan na iniwan ng ama mo, hindi karapat-dapat na nakasabit sa pantalan. Ha. Napirmahan na, papaalisin ko na ngayon. Ang 3 salita ng haiyan, tatanggalin ng maayos. 500 tael ay sobra na. Ang pangit na bangka na ito ay kayang lumutang. Ayos na iyon. Narinig ko na ang tatay niya noon ay isang bayani at kapitan. Ngayon, ang anak niya ay mahirap na. Hindi na makabayad ng bayad sa daungan. Si Kapitan Laulo noon ay isang taong nagbantay sa malalim na dagat. Ay naku, hindi nagtagumpay ang mga susunod na henerasyon. Huwag nang banggitin ang madilim na asul. Yung kaso na iyon 5 taon na ang nakalipas. Hanggang ngayon, wala pang may lakas ng loob na magsalita ng malinaw. Lucien, huwag kang magpanggap na bingi at pipi. Kung hindi ka pipirma ngayon, bukas, ipapagawa ko sa iba. Hatiin mo na itong sira na barko para gawing panggatong. Binilinan ka ni Quyen na magpakita ng respeto. Magmadaling pumirma. Sige, hatiin mo na. Basta sira na nga ito. Sandali, anong panel ito? Dagdagan ang navigation points ng 1,000. Malalim na dagat na kumikinang na corals. Bihirang uri ng barko. Na-activate na ang imbaka ng ebolusyon. Tingnan ninyo, ang sirang barko ay kumikinang. Nawawala na ang kalawang. Ang katawan ng barko ay nagiging maliwanag. Anong kababalaghan ito? Nagsimula na ang misyon, paliitin ang malalim na asul na dagat para makalabas na, bumalik sa realidad. Nabuhay muli ang kaluluwa. Sa laro, kailangan mong makapasa para makalabas. Kapitan Lito, ang tatay mo, ay si Lito, ang lolo mo. Noong panahong iyon, tunay na mga bayani, hindi ito ayon sa sinasabi nila. Anong pangalan mo? Sabi ni Itay, si Amu. Hindi dapat ganito ang kahihinatnan. Kinuha ko na ang larong ito. Lahat magbigay daan. Malapit nang dumating ang barko. Ha. Itong sirang daungan, hindi man lang makapagliko. Gusto mo bang mabangga? Mas magandang mabangga sa mga batuhan. Kung makakapasok siya, lahat ng bato sa pantalan na ito. Kakainin ko. Nabaliw na siya sa anggulong iyon. Talagang hindi makapasok. Dumaan siya sa tabi ng mga bato. Kung lumihis pa ng kalahating pulgada, mababasag na ang ilalim ng barko. Nakasagasa na. Matatag na nakasagasa sa pwesto. Hindi ko pa nakita ang ganitong operasyon. Yung kanina lang. Hindi lahat ng matatandang mangingisda ay mailakas ng loob na lumapit sa mga batuhan. Ano nang nangyari sa'yo? Boss Qian. Huwag nang tumingin, hindi pa natatanggal ang barko. Lucien, huwag kang magyabang. Bukas, sa dagat, titingnan ang huli. Kung matalo, sa akin ang barko. Nanalo ako, ikaw ang magpirma at ibenta ang barko sa harap ng lahat. Nanalo ka, ako mismo ang magsisira ng dokumentong ito. Maraming tao sa pantalan nakikinig. Huwag kang magbago ng isip, Ginoo Qian. CJ. Bukas, makikipag-usap tayo sa dagat. Huwag kang magdahilan. Hindi makapagpapahiya si Kunye. Nagkakampo pa siya, yung huli niyang isda kanina. Sino ang makakatalo? Sa anak ni Kapitan Lu. Sa totoo lang, sa anak ni Kapitan Lu. Pwede. Bukang liwayway bukas. Sa pampang ng pangingisda, magkita tayo. Lesiu, maghintay kayo na matalo ang bangka. Umalis na. Kapitan Si, bukas sasama ako sayo. Sa paglalayag. CJ. Hindi bibigyan ng dagat. Ang handang maghanda. Ang 3 piraso ng lupaing ito ay mga paboritong pok panghuli. Ngayon ay mauuna na ako. Sa ilalim ng float ni Qian, walang sinuman ang pwedeng lumampas. Sa iyong bangka, punta tayo sa lugar na patay na tubig doon. Tanggapin ang talo. Kung talo, ibibigay ko ang bangka. Sino man ang mga has humiram sa kanya ngayon. Magandang lugar ng tubig. Sa susunod, huwag nang mag-isip pang pumasok. Malapit sa baybayin na may pangingisda. Sa patay na tubig ni Kapitan Lu, 1 taon na walang pumunta. Puro putik. Ano ito, Ginoong Qian?
Sobrang hayag na pang-aapi. Mas mataas pa sa huli. Ang pinag-uusapan ay ang pangingistaan. Pinipiga ang tao sa tubig. Ano pa ang ikukumpara? Patay na tubig na lugar. Ang bula sa ibabaw ng tubig ay pumapunta sa isang direksyon. May daanan ng pagbabalik. Haha, bakit hindi ka makipagpusta? May oras ka pang sumuko ngayon. Hahahaha. Pwede. Patay na tubig, talagang patay na tubig. Kapitin, talagang wala rito. Walang isda. Amu, tingnan mo itong bula. Saan ito pupunta? Papunta sa butas sa ilalim ng mga daliri sa paa. Tama. Sa ilalim ay daanan ng pagbalik, araw-araw na pagtaas ng tubig. Malalaking isda sa malalim na dagat, sumusunod sa agos. Dumadaan sa ilalim ng dagat, upang umiwas sa kaaway. Ang 3 pirasong puno ng pera ay nasa ibabaw. Sa layer ng plankton, maliit na isda lamang. Sa stagnant na tubig, walang isda sa ibabaw. Sa ilalim ang tunay na pampangisdaan. Gastos ng 300 na puntos sa paglalayag. Pag-upgrade ng kagamitan sa panghuli. Na-activate na ang pinalawig na linya ng malalim na dagat na kable. Naging mas mahaba ang kawit. Ibaba ang kawit. Maghintay. Nakuha ang kawil. Ang laki. Unang isda ng malalim na dagat. Narito na naman. Kapitan, ang linya ng pangingisda dito ay nakaunat na. Sobrang pangingisda, bihirang uri ng pangingisda. Dagdag 500 panandang pandagdag 500. Ginoong Kian, doon. Doon, palaging may nahuhuling isda. Imposible, lugar ng patay na tubig. Paano magkakaroon ng isda? Ginoong Kian, dito sa atin, buong umaga. 3 maliliit na isda ang nahuli. Bola-bola lang. Ang dagat ang nagbibigay, laging mas marami kaysa sa ninakaw. 480 libra ng haiyan. Pangunahing isda ay ang deep sea snapper. 6 pirasong bihira. 480 libra. Buong puok ng pangingisda. Walang nakapag-break ng ganitong bilang ngayong taon. Sa kay Lord, kumusta na? Hindi pa nila na itatimbang. Hey! Barko ni Lord, 42 kilo. Lahat ay isdang pangkaraniwan. 10 beses ang kulang. 10 beses ang kulang talaga. Talagang marunong siyang magbasa ng tubig. Hindi lang swerte lang ang dahilan. Lucian, paano mo nalaman na may isda sa lugar na iyon? Mga bula sa ibabaw ng dagat. Saan ka tatakbo papunta? May daan sa ilalim. Dapat alam ng mga mangingisda ito. Si Ginoong Kian ay 42 kilo. Ibig sabihin ay 42 kilo. Ang pustahan ay nasa harap ng lahat sa pantalan. Hindi ito maikakaila. Si Ginoong Kian ay naglaan ng kalahating buhay sa mga boya. Hindi pa rin alam ang bagay na ito. Dapat niyang malaman ito. Kailangan pa bang gamitin ang pagpili at pang-aapi? Haha! Ang barko ay nakasisiwa. Babala, hindi balancing ang bigat sa cargo hold. Sa kontrol ng 2/8, malapit na sa maximum na kapasidad. Sobrang puno na, maraming na namang inilagay. Hindi na kayang tiisin ng barko. Ano nang gagawin, malulunod na. I-adjust ang bigat. Pabigatin ang ilalim ng barko. Bumaba ang sentro ng bigat. Nabawasan ang mga punto ng paglalayag ng 500. Na-upgrade na ang sistema ng barko at bigat. 900 pamamahala antas 3/8 552. Kaya lang kayang dalhin, kaya lang matatag. Nasa kamay ni Ginoong Pera ang usapan. Narinig na ng samahan ng negosyante. Si Ginoong Jin na ito, gumamit ng hindi tamang paraan. Huwag mong hayaang makuha niya ang barkong ito. Tingnan mong mabuti ang simbolo ng Gold Anchor. Nandito na rin ang mga tao ng Gold Anchor. Ang buong kalakalan sa baybayin. Sila ang may kapangyarihan dito. Malakas ang suporta ni Ginoong Kian. Ngayon, nahihirapan si Kapitan Lu. Si Ginoong Gu, itong barkong haiyan, hindi makakalabas ng daungan. Hanggang hindi nababayaran ang bayarin. Bawal ibenta ang supply sa kanya. Si Kapitan Lu. Nagsalita na si Jin Miao. Nahihirapan din ako. Lu Chen. Paano ka na ngayon? Nandito ang barko, nandito ang buhay. Jin Miao. Nakausap ko na. Si Lao Hu, 3 buwan ng bayad sa daungan. Walang kulang, nandito lahat. Sobra na ito.
Saan ka kumuha ng pera? Ibinigay ng dagat. Hindi kayang punitin ng boss ang pera. Ako na ang gagawa para sa iyo. Nabayaran na ang bayad sa daungan. Hindi ibig sabihin, napapayagan ka ng gintong angkla na umalis. Mga suplay ng langis at mga daanan. Maaaring hadlangan ng mga negosyante. Anong silbi ng pagwasak sa kontrata? Isang salita mula sa gintong angkla. Hindi ka pa rin makakalabas sa daungan na ito. Depende kung kaya nyo ang daungan. Hindi nyo kayang pigilin ang dagat. Kapitan Lu, barko ko to. Hindi kami lumabas sa dagat ngayon. Bukas, sasama ako sayo. Isama mo ako. Isama mo ako. Kahit gaano kalaki ang gintong angkla, kaya pa bang isara ang buong dagat? Mag-ingat si Kapitan Lulubog, ang angkla. Hindi sila titigil dyan. Kapitan, aalis na tayo. Amon, magbaba ng linya. May susunod pa na dagat na naghihintay sa atin. Matagal na akong may alitan dito. Babala, ang reserba ng gasolina ay mas mababa sa 5%. Ang lakas ay malapit ng maubos, Kapitan. Nawala na ang sukatan ng gasolina. Nakita ko na, hinabol natin yung grupo ng isda. Sobrang layo na ng nilakad natin. Dito malayo ang pantalan, mga 30 kilometro pa. Bihirang grupo ng isda. Isang beses lang sa isang taon lumalabas, kailangan kong habulin. Pero ngayon, hindi na makagalaw ang bangka. Mawawala tayo sa dagat. Wala nang lakas, pero nandyan pa ang dagat. Nandyan pa ang dagat. Anong ibig sabihin nito? Ang bangka ay nasa estado ng pagkawala ng lakas. Hindi sapat ang natitirang enerhiya para sa paglalayag. On ang emergency power. 30 nautical miles. Kailangan na lang nating umasa sa agos ng dagat. Tingnan ang bula sa ibabaw ng tubig. Kapitan, patuloy pa rin tayong lumulutang palabas. Ang mga piraso ng kahoy ay patungo sa timog silangan. Tama, ito ang pagbabalik ng daloy ng Kurosyo. Isang ikot, saktong makakabalik ito sa baybayin. Pero gaano katagal ang paglalayag nito? Takbo ng agos ay 3 ng knot, mga 30 milya sa loob ng 10 oras. Sa loob ng 10 oras, wala kaming tubig at pagkain. Hindi na namin kakayanin pa. Sa dagat, lahat meron. Kapag nahuli, pagkain na. Inilunsad ang mode ng paglalayag gamit ang ocean current. Tumigil ang konsumo sa mga punto ng paglalayag. Pinapataas ang crit multiplier sa pangingisda sa dagat. Kapitan, sabi sa panel, doble ang crit sa pangingisda sa dagat. Walang gasolina, ang dagat ay magbibigay sa iyo ng daan. Itataas ang layag at susunod sa agos. Babangga tayo sa balyena. Maglakad tayo ng dahan-dahan. Maaari rin tayong bumalik. Kapitan, may malaking bagay sa ilalim ng tubig. Sobrang laki, hindi bababa sa 800 libra. Kakayanin ng bangka na hilahin siya. Pumunta si Amu para ilagay ang tali ng winch. Sa pamingwit, gagamitin natin ang lakas ng bangka para makipagkumpetensya sa kanya. Nagsasagawa ng pangingisda sa dagat. Critical hit panandang pandagdag 1. Critical. Kung siya ay papunta sa kaliwa, pupunta tayo sa kanan. Gamitin ang bangka upang bawasan ang kanyang lakas. Naiintindihan, huwag makipagtalo sa kanya. Walang lakas ang barko sa paglalayag. Kailangan ng timon ang barko. May direksyon ang alon. Gamitin ang lakas ng hangin. Gamitin ang lakas. Gamitin ang alon para suportahan siya. Simula. Lumabas na ang pilak na walang bayad. Maagang malalim na asul na imbakan. Puntos positibo 3000. Mga puntos sa paglalayag positibo 3000. Natatanging pagmamasahe na may mga puntos sa paglalayag. 00 mga puntos sa paglalayag, mga puntos sa paglalayag panandang pandagdag 3, natatanging bihirang mga puntos sa paglalayag. Mga puntos sa paglalayag, dagdag panandang pandagdag 3.000. Dagdag panandang pandagdag 3.000. Pagsusuri ng panganib sa ebolusyon. Paghahanda para sa ebolusyon sa susunod na antas. Nakaabot na ng 85%. Sapat na, sapat. Kapitan, nagpadala tayo. Kapitan, nagpadala tayo. Ang anggulo na ito, bagong bangka ng kakayahan. Hindi kailangang palitan ang bagong bangka. Mas mabilis ang bangka natin. Ilagay ang anggulo sa ilalim ng silid ng bangka. Pababain ang sentro ng grabidad. Mas mabigat ang anggulo ng kapitan kaysa sa akin.
Mas mabigat ang isda ng kapitan kaysa sa akin. Mas mabigat ang anggulo ng kapitan kaysa sa akin. Maglalakad pa tayo ng 2 oras. Dapat na nating marating ang hukuman. Kapitan, malakas ang hangin. Tumatama ang ulo sa harap. Amo, hawakan mo ang lubid, huwag bibitaw. Aban, hawakan mo ang lubid, huwag bibitaw. Aban, hawakan mo ang lubid, huwag bibitaw. Buhay. Naging level 10 ang bagyo. Nasira ang istruktura ng mast, nabasa ang loob ng barko. Malulubog ang barko. Sumabay sa alon, nakalingkis ang barko. Maaaring ibaliktad tayo ng alon, bumagsak tayo sa alon. Nahuli ko na. Ang tubig sa barko ay umabot sa 40%. Ang tubig sa kargamento ay umabot sa 40%. 3 minuto, sapat na. Mamamatay ang kapitan sa dagat. Hindi basta-basta lulubog ang hainan. Pangangalakal sa dagat at iiasen. Kondisyon para sa pag-evolve ng cross-risk. Nakuha na ang 100%. Gusto mong i-activate. Maaaring mag-evolve sa cross-border. Kapitan, tumaas ang panel. Ito ay buong kulay. Panahon na para sa pagpapalit ng buto ng haiyan. Panahon na para sa pagpapalit ng buto ng haijing. Pindutin ang kumpirmasyon sa pagpapalit. Lahat ng reserbang panghigit sa antas. Lahat ng reserbang panghigit sa sakuna. Lahat ng reserbang panghigit sa antas. At mag-trigger ng pagbilis ng katawan ng barko. Sabay na na-trigger ang pagbilis ng barko. Pagpapalutang ng barko, magpahinga muna. Kapitan, pindutin mo ng mabilis. Pagkatapos ni Amu na mag-crossover, ang barko ay pumasok sa mahina na yugto. Ang barko ay pumasok na. Sino man sa atin ay hindi pwedeng mag-relax. Hindi ako magpapahinga, kahit mamatay ako, hindi ako magpapahinga. Pag-unlad ng Shenhao. Pag-activate ng cross-gen evolution. Bagsak na panel. Nasa proseso ng muling pagbuo ng katawan ng bangka sa malapit sa baybayin. Pag-clear ng cross-border storage. Nagbabago ang kapitan. Nakanganga ang kapitan. Muling tumutubo ang kahoy na panel. Kailangan palitan ang buto ng barko. Kailangan palitan ang buto ng buhay. Katawan ng bangka sa malapit na baybayin. Malakas na ilalim tumaas ng 300%. Pag-angat ng bigat ng 200%. Kontrolin ang sukat ng resistensya hanggang 4/8. Palawakin ang sistema ng kontrol hanggang 8. Nagbago na ang itsura ng Kapitan Haijing. Tunay na naging bagong barko na siya. Lahat ng babala tungkol sa crossing ay epektibo na. Babala, crossing ay epektibo na. Sistema ng bagong enerhiya. Huling pagsubok ng bagong sistema ng propulsyon ng barko. Sa bahaging mahina, lakas at bilis ng paglalakbay pansamantalang 50%. Sabi ng panel ng kapitan, mahina ang diskwento sa panahon ng kahinaan. Sa loob ng tunog na material, walang cross-border na walang kapalit. Bagong barko ay nakakalibrate. Kailangan natin ang hari natin. Pinuno, naka-off ang kapangyarihan. Ang linya ng kapangyarihan ng bagong barko ay may problema. Walang lakas, itutulak tayo ng alon pabalik sa lupa. Putulin ang pangunahing linya. Gamitin ang emergency na circuit. Bawasan ang kapangyarihan ng ilaw. Alin ang pangunahing linya? Yung pulang isa, tanggalin mo. Na-activate ang emergency power circuit. Naibalik ang bilis ng paglalayag sa 0%. Stable ang katawan ng barko. Stable ang pag-urong ng barko. Stable ang katawan ng barko. CJ, pwede nang umalis. Gaano katagal abutin bago makalampas si Kapitan Zhuwei? Tingnan natin kung ano ang mangyayari. Kalkulahin ang kalahating bahagi ng pagsasaayos at pagkumpleto. Tapos na ang pagkakakumpuni ng kalkulasyon ng Guangji. Kaya't ituturo na natin. Nasa unahan ay may hangin. Ang pag-atake ay malapit sa dagat. Ang pagpadala ay malapit sa dagat. Amu, pakinggan mo ang utos ko. Sa unahan, ang ikatlong alon. Ang lambak ng alon ay nakaharap sa kaibigan. Sundan natin ang alon sa dalisdis. Sa kaliwa, sundan ang alon. Kaliwa ang buong manibela. Ngayon, buong manibela sa kaliwa. Sige, susunod na alon. CJ, susunod. Sige, isang alon, bago ang ilang segundo.
pupunta ako para magrepair ng kawad. Ako, hindi pa ako nakapangasiwa ng bangka. Ako, hindi pa nasubukan mag-set ng cabin. Ako, hindi pa nakapangasiwa ng bangka. Ako, hindi pa nasubukan mag-set ng bangka. Ituturo ko sa'yo, kaya mong gawin. Sino man sa atin ang hindi pwedeng magpahinga? Ako, pasensya na. Natatakot ako na kung magkamali ako, lahat ng barko ay matutumba. Natatakot lang ako sa alon. Huwag mong titigan ang manibela, nasa iyo ang kapangyarihan. Huwag mong titigan ang manibela, nasa iyo ang kapangyarihan. Nasa iyo ang barko. Gagawin ko ang lahat ng sinasabi ng kapitan. Hanggat hindi lumulubog ang barko, hindi tayo magpapabaya. Magandang kapatid. Tumaas ang pakikipagtulungan ng mga tripulante. Na-activate ang neck mode ng co-pilot. Nadagdagan ng 15% ang calibration sa mahina na panahon. Tingnan niyo ang barkong iyon. Mula sa malalim na asul na barko. Anong barko iyon? Impossible. Ang barko na iyon ay ang Haiyan. Haiyan, ang sirang bangka. Ano ang nangyari sa bangka? Bakit ito naging ganito? Bago siya umalis sa dagat, sirang-sira na ang bangka. Bago siya umalis sa dagat, sirang-sira na ang bangka. Paano niya nagawa iyon? Yung malakas na hangin kanina, ang ibang mga bangka ay hindi makalabas sa daungan. Ngunit siya ay bumalik gamit ang bagong bangka. Hai Jinghaoyi, Amu, ibaba ang angkla. Amu, isara ang lock. Ilagay sa ibaba. Bago ang mga board ng bangka, lahat ay kumikislap. Ito talaga ang haising. Biyahe. Lahat ng barko pinalitan na. Hindi ito binili. Alam ko na ang ulo ng barko ay Haisen pa rin. Sa malapit na dagat, ang sailboat ay nakatanda na. Nasa 3% na ang progreso. Sa dagat, na-unlock na ang malapit sa baybayin na pangingisda. Nabomba ang barko ni Boskian. Dagat. Hindi magpapabaya kapag handa na. Hindi magpapabaya kapag handa na. Itong barko na ito, Ginoo, kilala mo ba ang Hiyang Hao? 5 taon na ang Hiyang Hao. Hindi ako nagkakamali, Ginoo. Nakita niyo na ba ang barkong ito? Noong panahon ni Kapitan Lu, ang barkong ito ay isang bayani. Kapitan Lu, sabi niyo noong mga nakaraang taon. 5 taon na ang nakalipas. Hindi ko dapat sabihin ito sa iyo, batang lalaki. Ginoo, sabihin niyo na. Ano ang nangyari kay Kapitan Laolu noong araw? Ay! Huwag magtanong sa pier. Sa tainga ng gintong ankla, mas marami pa kaysa sa mga sigul. Ay, tama na, tama na. Yung batang ito, ang barko na ito. Mag-ingat ka palagi sa pagmamaneho. May dinadala kang hindi tama. At noong araw, ang tatay mo ay nasa parehong ruta rin. May mga bagay na hindi masabi ng bata, hindi dahil ayaw sabihin, kundi dahil pwedeng ikamatay. North Zenyuan. Kapitan Laolu. Kapitan, ikaw ang Kapitan Lu. Yung dati. Ang kwento ng barkong Amu na ito. Mas malalim kaysa sa inaasahan ko. Ang mga bagong tao ay may karapatan din sa pagkain. Kinuha ko na ang magandang pangingisdaan. Natitira na lang ang pirasong ito ng mga sirang lambat at mga bahura, sapat na iyan para sa'yo. Kapitan ng barko. Mas malupit siya kaysa kay Qianman Kang. Naka-flag na ang Lolo Zhu. Walang sinuman ang magtatangkang lumampas. Yung bagong barko mo, pumunta ka sa silangang bahagi ng sirang lambat. Puno yan ng mga sirang lambat at mga bahura. Kapag nahulog ang kawit, may kapalit. Kapitan ng barko, hindi ito patay na tubig. Doon ay puno ng sirang lambat at mga batuhan. Kapag ibinaba ang kawit, hindi na ito babalik. Nang aapi na naman ang mga matatagal sa bagong salta. Itong pork pangisdaan ay sa kanila. Ang bagong salta ngayon ay hindi pangkaraniwan. Kahapon, may sira ang bangka. Siya ang nagbago ng barko. Lugar ng basura sa network. Ang bula ay dumadaloy sa timog silangan. Sa mga butas ng basura sa network, nakatago ang mga isda sa ilalim ng dagat. Bakit hindi matapang pumunta? Hindi matapang pumunta. Umalis ka sa pangingisdaan ko. Ang lugar ng mga sirang lambat ay para sa mga sirang lambat. Kapitan, hindi ibig sabihin na walang isda dito, kundi walang may lakas ng loob na manghuli. Tumingin si Amu sa bula, at sa paggalaw ng sirang lambat, ang bula ay patungo sa timog silangan. Ngunit ang sirang lambat ay bumabagsak. May pagbabalik sa ibaba. Nakatigil ang sirang balon sa ibabaw.
Ang pagbabalik sa ibaba ay nagtutulak. Lahat ng isda sa ilalim ay napipilitang pumasok sa madilim na lungga. Kaya hindi ito hanap ng daan ng pagbabalik, kundi hanap ng sirang net. Yung outlet sa ibaba, ang karaniwang kawit ay maghuli ng isda sa net. Kailangan mong gumamit ng bottom sinker at dagdagan ang bigat. Dumaan sa gilid ng mga batong nakatago. Gastos ng 400 na puntos sa paglalayag. Pag-upgrade ng kagamitan sa pangingisda. Ang bottom sinker ay may dagdag na bigat. Na-activate na ang control mode. 4/8. Nagbago na naman ang pang-akit. Ngayon ay pangbigat na tingga. Ang sirang lambat ay nakaharang sa tao. Ngunit hindi ito nakaharang sa daan sa ilalim ng dagat. Ihulog ang pang-akit. Hintayin. Nahuli na. Ang kapitan ay batok. Sa baybayin, nagsisimula ang batok sa 5 kilo. Narito na naman, may isa na namang dito. Talagang kahanga-hanga ang daanang ito. Sobrang daming nahuhuli sa pangingisda. Bihirang uri ng puok pangdagat. Dagdag 800 panandang pandagdag 800 panandang pandagdag 800. Ginoozaw. Yung bagong barko sa east. Dire-diretso sa pangingisda. Huwag kang ganyan. Paano magkakaroon ng isda sa lugar na walang network? Ginoozaw, dito sa amin buong umaga. 20 lang na maliit na isda. Bingi. Bumato pa ng float, isara ng mahigpit ang lugar ng pangingisda. Kahit gaano pa kaliit ang lugar, wala pa ring isda. Sa dagat ang nagbibigay, lagi namang mas marami ang ibinibigay kaysa sa kinukuha. Barko na haiyan, 620 kilo. Pangunahing huli ay grouper. May 8 na bihirang uri. 620 kilo. Mas marami kaysa kahapon. Sa net busting boat, mabilis magbibilang. Net busting boat. 68 kilo, puro maliliit na isda. Halos 10 beses ang diferensya. Naikot na ng net busting circle. 30 taong magandang pangingistaan. Nasa lugar ng basura. Sino ang mas maraming nahuli sa puok na ito? Palagi namang, walang kinalaman sa kaalaman sa dagat. Kahapon, ang ginawa mo kay Kianman Kang. Ginamit mo na naman. Ngayon, impormasyon tungkol sa isda at pagbalik. Dapat malaman ng mga mangingisda. 3 dekada ka nang nasa larangang ito pero hindi mo pa rin alam. Hindi ako. Anong mga kagamitan ang ginamit mo? Nabasag ng netong panghuli. Isang buhay na naglalayag. Kaya pala hindi mo alam ang impormasyon tungkol sa isda. Kailangan niyang maunawaan ito. Kailangan pa ba pang-aapi sa mga bagong tao? Talagang hindi ito masama. Kapitan Lu, bukas ang barko ko ay aalis kasama mo. Isama mo ako doon sa mga netizens. Sino pa ang kasali? Kapitan, nakatilt na naman ang barko. Mas malala ito kaysa dati. Babala, hindi balansing bigat sa kargamento. Nasa antas 4/8 ang pagmamaneho. Malapit na sa limitasyon ng kapasidad. Ang istruktura ng barko ay napipilitan. Pagkatapos ng crossing, doble ang dalang bigat. Sobra na naman ang laman ko. Hindi na kayang tiisin ng barko. Anong gagawin natin sa isda ngayon? Mas marami pa kaysa kahapon. Matutumba na ito. Pag-angat ng silid tangke at sistema ng timbang. Bumaba ang sentro ng grabidad sa ilalim ng barko. Magdagdag ng tubig sa mga balast sa magkabilang panig. Saan nanggagaling ang tubig para sa balast? May balast na silid sa ilalim ng barko. Punuin ito ng tubig dagat. Kapag bumaba ang sentro ng grabidad, natural na magiging matatag ang barko. Gumastos ng 600 na unit ng paglalayag. Sistema ng kabina at balanse. Na-upgrade na. Na-activate na ang drive ng ballast tank 5/8. Tama na ang pagkakaayos ng barko. Pwede pang magdagdag. Kung kaya pang magdagdag, mas matibay ang pagkakabit. Tandaan mo, hindi masama ang mag-upgrade ng sobra. Ang susi ay ang tamang pagsunod. CJ. Kapitan Lu. Ngayon, si Zhou ay humarap na sa kakayahan sa paghuli ng isda. Napakahusay. Kapitan, nakakatawa ang kanyang ngiti. Masyadong magalang si Boss Zhu. Saan mo balak ibenta ang isdang ito? Saan mo ito ibebenta? Kung gusto mo, tutulungan kita na makahanap ng kliyente. Hindi na kailangan. May sarili namang destinasyon ang isda. Sige, ganun na lang. Usap tayo ulit sa ibang araw. Kapitan Lu, mag-ingat ka kay Wang Ba. Nakatingin siya ng matalim na saan ang iyong bodega ng isda. Nagaantay siya ng masama.
30 taon na, maraming baguhan ang nadadala niya. Ay, mag-ingat ka sa paglabas sa dagat bukas. Maraming tao sa daan ng kalakalan. Kapitan, aalis na ba tayo? Ngayon na. Tara na. Sa susunod na dagat. Dapat malapit na tayo sa daanan ng dagat. Net boss, 30 taong net. Hindi ito basta-basta mawawala. Ang mga pangingisda sa baybayin ay naisaaktibo na. Kasalukuyan 6%. Susunod na lugar, ang mga daanang pandagat ay na-unlock na. Tumaas ang antas ng panganib. Ang daang ito ay kay Old Zoo. Buwis sa mga dumadaan na isda, 20%. Huwag huminto ang bangka. Bumangga at kumaway. Alituntunin ni Ginoong Zew, 30 taon, walang naglakas loob na lumabag. Ang maraming nahuhuling isda ay hindi itinuturing na kakayahan. Kailangan mong maihatid ang isda pabalik sa pantalan. Doon ka lang makakapag-ipon ng pera. Kapitan, 3 barko ang pinalibutan tayo, at nagbigay ng babala. Babala, 3 kaaway na barko ang sumusulong at pinalilibutan tayo. Nasa proseso ng pagkilala ng armas. Inirerekomenda ang pag-iwas. Iwasan mo ito. Ang rutang ito ay sa kanya na. Bakit hindi nagbabayad ng buwis? Hindi nagbabayad ng buwis. Ngayon, tatamaan kita sa ilalim ng barko. Kapitan, kailangan ba nating umiwas? Hindi tayo iwas. Ang pangingisdaan ay isang daanan na dapat itaguyod habang buhay. Bilis ng barko, palakasin ang harapan ng barko, daanan mula sa harapan. Harapan, ang dagat ay nagbibigay daan sa iyo. Hindi dahil ikaw ay malakas. Dahil hindi ka umatras. Pag-upgrade ng bilis ng barko, gastos ng 300 na puntos sa paglalakbay. Pinatibay ang ulo ng barko, naka-activate ang drive level 5/8. Hindi umatras si Zui. Talagang sumugod siya. Harapin mo, 3 bangka tayo, natatakot sa isa niya. Ang bangkang may pangil ay takot na maitulak sa gilid. Amu, hintayin mong sumigaw ako ng gilid. Naiintindihan, itulak siya, huwag tayong makipagbanggaan ng diretsyo. Tumama na. Gamitin ang gilid para sa puwersa, bumangga ang pang-ukit. Diretso sa harap ng barko ang pagtama. Ang kalabang barko ay sumalpok. Ang kalabang barko no. Isa ay lumihis sa ruta, nabuksan na ang butas, nauntog ang pang-ukit. Naikalag natin sa gilid. Tamad, huwag hayaang makatakas siya. Kapitan, nakalabas na tayo. Nandyan ang butas sa harap, matigas ang barkong haiyan pagkatapos ng pag-aayos. Mas matigas pa kaysa sa pangramdam. Huminto tayo sa dagat, nakita na ng mga port patrol ang lahat. Lao Wu, bakit ka nandito? Boss Zew, ang Artikulo 7 ng regulasyon sa pamamahala ng pangingisda, buwis sa daang dagat, ay marahas na pangungulekta. Agad na itinatala. Nakatala na sa talaan ni Zewye sa pantalan. Ang tagapagpasimula ng online na panghuli, pangalang Bing Sanki, bumangga sa bangka, pinipilit ang buwis. 30 taon na may record ng kaso. Iulat ito sa pangkalahatang tanggapan ng daungan. Kumilos ayon sa mga regulasyon. Ito ay hindi pagkakaintindihan, Lao Wu. Nagtatawanan lang kami ni Kapitan Lu. Ang pagsalpok ay hindi biro. Panahon na para kolektahin ang lambat na ito ng 30 taon. Kapitan, naitala na ito ng daungan. Kuya Wu. Salamat sa pagtitiwala mo ngayon. Nasa ayos lang. Nasa tamang daan tayo. Kapitan, ingat sa biyahe. Kapitan, umiinit ang makina, may usok na lumalabas. Babala, sobra ang pagkarga ng makina. Lumampas ang temperatura sa kritikal. Biglang bumaba ang output ng kapangyarihan ng 40%. Panahon ng kahinaan sa paglipat. Hindi pa tapos. Tuloy-tuloy na mataas na bilis. Hindi na kaya ng makina. Kapitan, ito ang naging bayad noong huli nating pagtawid sa antas. Sa presyo. Ang bagong sistema ng makina ng barko ay nasa proseso pa ng break-in. Pinipilit ko ng labanan si Ang at magpabilis. Binubusog ko siya hanggang sa limitasyon. Anong gagawin ko? Nasa kalahati na lang ang ating lakas. Naiwan na lang ang kalahati. Itaas ang module ng pag-init ng lakas. Bigyan ang makina ng daanan ng hangin. Module ng pag-init. Ano ang prinsipyo nito? Kailangan matatag ang puso habang mabilis ang barko. Hindi kayang tiisin ng barko. Kailangan ng tao na matutong huminga. Gumastos ng 500 na unit ng paglalayag, pag-init ng makina at mga kagamitan. Na-activate na. Kontrolin ang antas 6/8. Pagkalibrate sa mahina na yugto 30%. Ibalik ang bilis ng barko sa 110%. Kapitan, sinasabi ng panel na 110%.
Mas mabilis pa kaysa dati. Nasusundan ang pag-init, maaaring magliyab ang makina. Siyempre, mas maayos at mas mabilis. Naaalala ko na. Susunod, tingnan muna ang init, bago tingnan ang hangin. Mga bagay sa tunay na proyekto. Sa dagat na ito, kaunti lang ang nakakaintindi. Matatag ang estado ng barko. Nabawasan na ang mga gastos sa mahina. Halos naalis na. Nakapagpahinga na ang kapitan. Nakapagpahinga na. Matapos din ang calibration ng Sea Swallow. Sa susunod na dagat, makakabangga na tayo ng diretsyo. Kapitan, tignan mo, lahat ng isda sa dagat ay nakabaliktad. Anong nangyayari? Patay na ang lahat ng isda sa dagat. Halos buong buhay ko nang nabubuhay dito. Hindi pa ako nakakita ng ganitong eksena. Magbabago na ang lagay ng dagat. Lahat ng isda sa dagat ay lumutang. Ibig sabihin, may malaking nangyari sa ilalim ng dagat. Ano kaya ang malaking nangyari sa kapitan? Maaaring nagbago ang agos ng hangin. O kaya may bagay sa ilalim na nakakaabala. Pareho silang hindi maganda ang kahulugan. Nakaon na ang mga daanan sa baybayin. Antas ng progreso 8%. Isang lugar lamang, mula sa puok pangisdaan sa baybayin patungo sa daanan ng kalakalan. Tumaas ang antas ng panganib, nakatuklas ng hindi pangkaraniwang agos ng dagat. Ginoong kapitan, umahon na ang isda, mag-ingat ka bukas sa paglalayag. Hindi magiging payapa ang dagat bukas. Ang pagkakasala ni Kapitan Lu. Ang kaguluhan sa dagat na ito. Baka konektado lahat ito. Kapitan, lahat ng ito sa dagat ay umiikot. Tingnan mo ang mga alon. Diyos ko, ano bang klaseng kondisyon ng dagat ito? Tumatakas ang mga isda. Hindi tama ang agos ng tubig. Bilis, umalis tayo. Babala. Nakatuklas ng abnormal na pagkagambala sa agos. 3 level na buhol ang nabuo. Iminungkahi ang agarang pag-iwas at paglikas. Ito ay hindi karaniwang vortex. Ito ay pagkagambala ng agos ng dagat. Kasama ang pag-aalboroto ng mga isda. Kapitan, yung mga isdang nakabaligtad kahapon, ay isang palatandaan nito. May nangyaring masama sa ilalim ng tubig. Ang buong dagat ay mauuna ng lalayo. Tulong, hindi ko na makontrol ang barko ko. Tapos na, tapos na. Sino ang magliligtas sa akin? Umiikot pabalik papunta sa gilid ng buhawi. Kapitan, nawala na ang barko ko sa buhawi. Tumulong kayo, antas ng panganib ng kalaban. Lumampas sa kritikal ang lakas ng alon. Hindi inirerekomenda ang pagpasok. Hawakan ni Amu ang lubid. Huwag pakawalan. Pumasok ang barkong haiyan. Babala, kasalukuyang pumapasok sa lugar ng alon. 87% ang posibilidad ng pinsala sa katawan ng barko. Mangyaring muling suriin. Lumayo ka, yung bagong barko. Talagang sumugod siya. Si Raulo, sino ang susugod sa alon? Talagang sumugod siya sa alon. Para iligtas ang isang batang marinero, huwag nang isama ang sariling bangka. Walang dapat itapon sa dagat. Kapitan, huwag ka nang bumalik, lulubog na ang iyong layag. Babala, nasugatan ang katawan ng bangka. Haba ng sugat ay 4 na metro. Pumasok ang tubig dagat. Lumubog ang harap ng bangka ng 15 degrees. Inirerekomenda ang pagsuko sa pagsagip at paglikas. Tumahimik ka at hawakan ang lubid. Darating na ako. Kapitan, bumalik kayo. Bababagsak kayo. Bagsak ang barkong haiyan, gagawa ako ng bago. Kung mahulog ka, saan ako pupunta? Maghanap ng isa pang. Amu. Nakaipon ng mga punto sa paglalayag. Kasalukuyan 480. Kondisyon para sa cross-border na ebolusyon. Malapit na sa kritikal. Natitirang 20 puntos. Kapitan ng lupa, tulungan mo rin ako. Malapit nang lumubog ang barko ko. Pakiusap, may tao pa rito. Narinig ng lahat. Walang dapat iwan. Ihayan, kaya pa, malapit na tayo. Tuloy lang sa paglalayag, nakatugon ang 500 sa mga kondisyon para sa cross-border hardening. Binuksan ang daan para sa ebolusyon ng armadong barko. Sa proseso ng cross-border evolution, sakayan armadong barko, pag-aayos ng katawan ng barko 100%, aktibasyon ng firepower armament 1000%, aktibasyon ng flow-breaking engine, pagmamaneho ng grade 6/8/7/8. Kapitan, ang inyong barko ay nagliliwanag. Nagbago ang barkong iyon, lumaki, may mga kanyon na sa deck. Anong klaseng barko ito? Diyos ko, naging ligtas ang barko ni Kapitan Lu. May pag-asa na tayo, may pag-asa na tayo. Nagliliwanag ang barkong haiyan.
Naliwanagan ang buong vortex, katatapos lang malunod ng barkong iyon. Pero nakaligtas ito, magbigay ng babala sa mga armadong cargo ship. Pumasok sa mahina na yugto. Ang broken flow engine ay kaya lang maglabas ng 70%. Nakakalibrate ang artilyeriya, hindi pa magagamit, bangkang haiyan, kapit pa isang beses. Buong lakas ng broken flow engine. Sumugod sa vortex. Si Amu ay humawak sa lubid. Hawakan mo ng mahigpit ang kapitan. Hawak ko na. Tumaas ka at hawakan ang isa pang lubid. Tulungan natin ang iba. Magandang barko. Sabi mo, paano tayo magliligtas? Ikaw ang magtapon, ako ang magpapala ng barko. Pinipigil ang agos, umiikot sa buhawi. Inihahanap ang bawat tao. Halos hindi na ako makayanan sa kay Captain Lu. Nakita kita. Hawakan ang tali, darating na ang tali, kapit, patuloy ang output ng pinipigil na agos. Gamitin ang punto sa paglalayad. Nabawasan ang lakas sa mahina na yugto. Nagpapatuloy ang estado. Natitirang reserba 320. Dito. Nandito rin ako, nasa barko pa ang asawa ko. Huwag magpahuli, lahat ay sumakay. Dito, kapitan. Isa pa ang, Kapitan Lu, kayo ang aking tagapagligtas. Buhay na ibinigay ng dagat, babayaran ko ito sa dagat. Kapitan Lu, ang buhay na ito ay iniluwa ninyo. Bukas ang barko ko. Sasamahan ka. Isasama na rin ako. Isa na ako dyan. Yung mga taong yun sa net, hindi na kami makikipag-ugnayan pa. Saan pupunta si Kapitan Lu? Saan tayo pupunta? Buong lugar ng pangingisda sa baybayin. Mula ngayon, kasama. Si Kapitan Lu, mula ngayon. Ang dagat na ito ay hindi na zoo. Hindi rin ito Kian. Kapitan, ako ang magtatala ng pangalan ng barko at maghahatid ng mga ruta. Sino ang may sirang bangka? Sino ang walang layag? Naaalala ko lahat. Mula ngayon, hindi ka na anak ng bangka. Ikaw ay signalman ng haiyan. Ikaw ay signalman ng haiyan. Bumalik si Amu sa grupo. Malapit sa pangingisda, lahat ng mga floating buoy ay aalisin. Ang pangingisdaan ay ibabalik sa mga may-ari ng bangka. Ayos lang. Net boss, 30 taong net. Sa wakas ay natapos na ngayon. Pagdating ni Kapitan Lu, ang dagat na ito ay talagang parang dagat na. Ang bangkang ito ay hindi lang para sa akin. Ang buhay ng bawat isa sa inyo. Simula ngayon, ay nakatali na sa barkong haiyan. Tingnan ninyo, sa kabila ng baybayin. Itim na watawat ng mga pirata. Puok ng pangingisda sa baybayin, nakailaw ng perpekto. Progreso 12%. Susunod na lugar, naka-unlock na ang ruta ng kalakalan. Nakatuklas ng aktibidad ng mga pirata. Antas ng panganib. Daan ng kalakalan. Dumarating na ang susunod na dagat. Kapitan, bangka ng mga pirata, Molotov cocktail. Babala, malalayong atake ng apoy. 3 Molotov cocktail ang tumama. Nagsimula ang apoy sa deck. Nagsimula ang apoy sa kargamento ng barko. Lumalala ang apoy. Nagsimula ang apoy sa kargamento ng barko. Ito ang kawit na bakal. Totoong sadyang nagpasiklab ng apoy. Kung hindi makalaban ng harapan, gagamit ng pag-atake sa likod. Sinunog ang buong grupo ng mga kargamento. Tapos na tayo lahat. Magpakatatag, ang mga bomba ng langis ay pangmalayo lang. Sasalubungin natin ang usok. Kapitan, ang palasyo ay nasusunog ng sobrang bilis. Ang panlabas na kawit ay tinulak pabalik. Sa lihim ay nagsimula na ang saksak ng apoy. Ang ugali ng tagapag-una. Ang apoy sa dekada ay kumakalat. Ang apoy sa kargamento ng barkong pangkalakalan ay wala ng kontrol. Sa loob ng 15 segundo, buong grupo ay masusunog. Iangat ang mga pump ng tubig sa fire compartment. Nailigtas ng iihayan ang buong grupo. Pupunta ako para humila ng hose. Nabawasan ng 400 ang nautical points. Aktibasyon ng fireproof compartment. Aktibasyon ng water pump. Nasa ilalim ng kontrol ang apoy sa antas 7/8. Kapitan, napalibutan ng fireproof board ang apoy. Ang jet ng haiyan ay sumasabog sa ating kargamento. Kapitan Lu, salamat. Ang fire compartment ay para iligpit ang apoy. Ang water pump ay para patayin ang apoy. Kailangan ng 2 para maapula ang apoy. Una, iligpit ang apoy pagkatapos ay basain. Naalala ko na. Arbalet. Fire compartment water pump. Itong barko, dapat personal na makita ng Chamber of Commerce. Napatay ang apoy. Nai-save ang buong kargamento. Kapitan Ni, itong barko, hindi lang ang kargamento ang inaalagaan, kundi ang buhay ng buong pamilya natin. Hindi ang inaalagaan ng barkong ito ay ang mga kalakal, kundi ang buhay ng pangkat ng kalakalan. Ipaalam ang pamamahala sa grado 7/8. Papunta na sa limitasyon ng kapasidad.
Sa susunod na pagtawid ng antas, dapat mag-ingat sa pagsusuri. Nasa 7/8 na tayo. Bapor na C-swallow. Dapat kang maging matatag sa susunod na hakbang. Kapitan Lu, sa kabutihang dulot ng pag-iingat na ito, aalalahanin namin ang pangkat namin magpakailan paman. Simula ngayon ang buong kalakalan, kung saan man pumunta si Kapitan Lu, sasamahan namin kung saan siya pupunta. Kapag nagsimula ang Arbalest, ang rutang pangkalakalan na ito ay hindi dapat maging pangalan ng bakal na pang-akyat, mga kanyon, mga silid na pang-apula ng apoy, at mga bomba ng tubig. Ang barkong ito ay dapat tingnan ng mga negosyante ng personal. Umalis na ang kapitan na nakabuhol ng abo. Nagtala siya sa buong daan. Hindi siya tao ng karavan. Ang palawit na iyon sa baywang ay may ibang pinagmulan. Lutang, na handang ipagtanggol ang daang ito at magbuhos ng dugo sa rutang pangkalakalan. Kapitan, sinabi ni Aaron Hook na dapat magbuhos ng dugo sa unang bahagi ng rutang pangkalakalan. Nakaon na. Progreso 18%. Kaaway ng Aaron Hook Pirates. Tumaas sa 5 bituin. Susunod na rehiyon, malalayong ruta ng kalakalan. Naka-unlock na. Dugo ang labanan. Protektado ng barkong haiyan. Hindi siya ang nagbuhos ng dugo. Ang tao na may pang-itaas na bakal. Sa likod ng dagat na ito, takot ako. May isa pang mas malaking kamay. Tubig. Bigyan mo ako ng tubig. Babala, naubos na ang supply ng tubig. Lahat ay nasa kritikal na kondisyon ng dehydration. Kung walang supply sa loob ng 3 oras, magkakaroon ng pagkawala ng malay. Naubos na ang tubig ng kapitan. Hindi na kayang tiisin ng mga tripulante. Kapitan ng lupa, kailangan natin ang buong grupo. Halos hindi na makayanan. Walang natirang laman sa timba. 3 araw na sa ilalim ng araw. Walang daungan sa karagatan. Saan tayo makakahanap ng tubig? Puno ng tubig ang dagat. Pero hindi ito mainom. Kapitan, maalat ang tubig dagat. Uminom at lalong nauhaw. Ang maalat ay pwedeng gawing banayad, basta't alam ang mga patakaran. Kapitan Lu, may paraan ka. Panatilihin ang lahat sa ayos. A-upgrade ang desalination device. Gumastos ng 150 na puntos ng paglalayag. I-activate ang pagmamaneho ng 7/8. 7/8 na puno. Pagkolekta ng hamog dagat panandang pandagdag distilasyon ng tubig dagat. Double channel operation. Kapitan, totoo na may tubig na. Diyos ko, talagang nagiging tubig ang hamog dagat. Ang ulap ng dagat ay banayad. Kunin ito at inumin ng direkta. Pinakuluan ang tubig dagat at pinatuyo. Ay banayad din. Nabuhay. Nabuhay ako muli. Kapit Lu, ang aparatong ito ay nagligtas sa buhay ng buong grupo namin. Naiintindihan ko na, usok, susunod, uminit ang tubig dagat. Buhay ay nakasalalay na. Huwag matakot sa dagat. Gagamitin ito. Makatutulong din ito sa tao. Kapitan ng lupa, ang rutang pangkalakalan na ito. Nailigtas mo na ng 3 beses. Ang pangako ng proteksyon. Mula sa sandaling pumirma ka. Ito ay buhay kapalit ng buhay. Paalala, patuloy ang supply ng sariwang tubig. Na-recover ang lakas ng mga tripulante. Maari nang ipagpatuloy ang paglalakbay. Kapitan, ang pader sa harap ay ulap. Ang buong dagat ay nalunok. Kapitan ng lupa, itong ulap. Bakit ganito kalakas ang ulap? Babala, nakakita ng hindi likas na makapal na ulap. Saklaw ng radius na 3 milya. Visibility ay mas mababa sa 5 metro. Pinaghihinala ang gawa ng tao. Nagsimula ang hamog sa tanghali. Hindi tama ang direksyon ng hangin. Hindi ito panahon. Nakatagong pagsalakay. Sino ang nagtatago sa malalim na karagatan? Ang pang-akit ay pang-akit. Dumating na para maghiganti. Hindi kayang labanan ng harapan. Nasa makapal na hamog tayo. Ang mga paraan ng mga tagasunod ay umunlad na. Kapitan, magbago tayo ng direksyon. Sinubukan na, may hamog din sa magkabilang panig. Nasa paligid na tayo. Babala. 3 direksyon ang na-detect. Signal ng enerhiya ng kalabang barko. Tingnan mo dito, Amu. Sa tanghali, ang dagat na ito ay pakanan. Ang agos ng dagat at mga isda ay sumusunod sa daloy. Kapitan, ano ang kaugnayan nito sa mga pirata? May kaugnayan ba? Sa makapal na fog, hindi makikita ang barko. Pero kita ang mga isda. Alam ng isda kung nasaan ang mga pirata. Kapitan Lu, paano alam ng isda ang lokasyon ng mga pirata?
May langis sa ilalim ng barko ng mga pirata. Umiikot ang isda dito. Direksyon ng pag-ikot ay ang lokasyon ng barko. Pag-trigger ng malakas na pag-atake sa pangingisda sa dagat. Nakalock na ang marka sa grupo ng mga isda. Tanda ng langis sa buntot na palikpik. 3 lokasyon ng mga nakatagong barko ng mga pirata. Nasa proseso ng pagpapadala. Kapitan, parang ginagawang mata ang isda dito. Tingnan mo itong langis sa buntot na palikpik. Bagong nakakuha, bangkang pirata, nasa 3 milya sa kaliwang harap. Diyos ko, totoong may mantika ang buntot ng isda. Alam niya kahit saan umiikot ang isda. Makikita niya iyon. 3 lokasyon ng nakatagong bangka. Nakalinis na. Susunod, pahintulutan silang lumabas isa-isa. Kapitan, ano ang susunod? Gamitin ang sonar para sa lokasyon sa hamog. Highlight ang mga nakatago. Lahat ng ito, ipakita mo sa akin. Gumastos ng 250 na puntos sa paglalayag. Aktibo ang sonar para sa pagpuposisyon sa hamog. Saklaw ng pag-scan, 3 milya. Koordinado ng 3 kaaway na barko. Nakaon na. Wow, nakaon ang ating barko. May tunog ang barkong ito. Kahit sa ulap makikita. Paano natin ito lalabanan? Kapitan, 3 barkong pirata. Lahat ay lumitaw na. Ang sonar ay mga tainga para marinig ang mga barko sa ilalim ng tubig. Kapitan Lu, makakagawa tayo ng butas. Makakalabas tayo. Punitin ang daloy ng makina. Buong kapangyarihan ng makina, nasa proseso ng pagputol ng butas. 45 segundo na lang bago makaligtas. Nakakalabas na, makakalabas tayo. Kapitan, nasa unahan. May malaking barko sa unahan, nakatanggap ng babala na tukoy. Iron Hook, pangunahing flagship, antas ng apoy, higit sa 3 beses sa armadong komersyal na barko. Antas ng panganib. Luftire, noong nakaraang pagkakataon, nakatakas ka. Ngayon, mahirap nang makaalis. Si Iron Hook mismo ang dumating. Diyos ko, iyan ang flagship ng hari ng mga pirata. Hindi kayang labanan ng ating barko iyan. Babala, tinamaan ng pangunahing kanyon ang katawan ng barko. Nagkaroon ng 4 na metrong bitak, pumasok ang tubig dagat. Lumubog ang harap ng barko ng 15 degrees. Nawasak ang katawan ng barko. Nagsimula ang countdown sa 90 segundo. Kapitan, nabasag ang barko. Tapos na, malulunod na ang hin. Ihanda ang lahat ng mga barkong pangkalakalan. Isang putok mula sa bakal na panghampas. Talagang nais tayong lipulin. Amu, manatili kang kalmado. Tipunin ang lahat ng mga tauhan ng caravans. Sa kanang bahagi, pagbubuhat ng timbang. CJ, lahat ng tao sa kanang bahagi. Pigilin. Lumulubog. Ganito ang kalalabasan ng pagpapakita ng lakas sa depensa. Kadena ng bakal. Ibabalik ko ang shot na ito sa'yo. Nakaipon ng mga puntos sa paglalayag, lumampas sa kritikal. Kasalukuyan 780. Nakatugon sa mga kondisyon para sa pag-evolve. Armadong barko malalayong digmaan. Nakaon ang daan para sa pag-evolve. Ang panel ng kapitan ay nagliliyab. Kumpleto na ang mga kondisyon para sa pag-evolve. Liwanag ng ginto, magbabago na naman ang haiyan. Hawakan mo lang, haiyan. Ang dagat na ito, hindi pa tapos ang utang. Paalala. Nagsimula na ang Cross-Border Evolution Channel. Kumpirmahin ang ebolusyon. Ebolusyon ng haiyan. Babala, humuhulog ang ulo ng barko ng 15 degrees. Bilang ng oras para sa pagbagsak, 80 segundo. Binubuksan ang crossing passage. Kumpirmahin ang ebolusyon. Malulubog na ang barko. Lahat ng tao, unahin pumasok sa barko. Sabi ni Captain Lupa, pigilan na. Hindi dapat lumubog ang hin. Lupain ang lumubog. Ganito ang kapalaran ng mga nagmamalaki sa kanilang pagbabantay. Maghanda para sa karagdagang atake. Heyen, mula sa sirang barko hanggang sa armado ng kargamento. Dumaan dito. Hindi tayo dapat matalo dito. Kapitan. Pindutin mo. Kumukonsumo ng 780 na cross-border reserve. Armadong cargo ship malalayag na digmang barko. Na-activate ang ebolusyon na daanan. Ebolusyon ng barkong haiyan. Tapos na ang cross-border. Armadong cargo ship malalayag na digmang barko. Triplihin ang laki ng barko. 4 na beses ang pangunahing artilerya. 2.5 ang saklaw. I-reset ang control grid sa 1/12. Lumaki ang kapitan na hiyami. Naging isang dambuhalang barko. Diyos ko.
4 na baril sa pintuan. Nakatapak na sa bakal si Taigo ngayon. Kapitan Lu, Kapitan Lu. Ang barkong ito ay isang Diyos na barko, di ba? Ang watawat sa tuktok ng mast ay mula sa barkong Haiyan. Madilim na asul na Haiyan. Putang ina, naging battleship na ang sirang barkong iyon. Paano natin ito lalabanan, Ginoong Gao? Nakaakyat na ang Haiyan sa antas. Ang dagat ng Hin. Simula ngayon, dapat makinig na tayo. Kapitan, bumalik tayo. Sunkin ang flagship ng Iron Hook. Babala sa panahon ng kahinaan, hindi pa kumpleto ang pagkalibrate ng pangunahing kanyon. Nabawasan ng 40% ang lakas ng apoy. Bukas ang calibration window tuwing 15 segundo, 3 segundo lang. Hindi na nakalibrate ang pangunahing kanon ng barko. Tanging 60% na lang ang lakas ng firepower. Mahina na si Amu. Hindi na pwedeng makipagsabayan. Humiram ng tilt sa alon, hayaan mong dumaan ang bala. Kapitan ng lupa, muling nag-charge ang pangunahing baril na bakal na panukot. Panahon ng kahinaan, nakasalalay ito sa utak at sa mga tripulante. Nagsimula na ang countdown ng calibration window, 3 segundo. 2 segundo, 1 segundo, bubukas na. Grupo ng Armalite, magbukas ng window, sunod-sunod na pagtutok sa pangunahing target. Tinututukan ang pangunahing target. Grabe, tinatamaan na sila. 3 shot ang tumama, nabali ang pangunahing mast at ang pangunahing palaso ng barko. Nadaganan ang layag, nakatango ang barko ng 30 degrees. Pangunahing mast, nabali ang pangunahing mast. Kapitan Lu, tumama na, naputol ang pangunahing mast. Kawit. Panahon na para ilabas ang utang ng 30 taon. Bayad sa proteksyon ng ruta ng kalakalan sa loob ng 30 taon. Ngayon ay oras na para sa kabuuang halaga. Nanalo ka, Luchen. Nanalo ka. Tatanungin kita, itong dagat na ito, ikaw ang isang pirata, bakit ka nakapangalaga ng 30 taon? Ako lang. Bakit? Sino ang nasa likod? Sabi ko. Inutusan ako ng Jin mo na harangan ang daan, sabi ng kapitan. Jin mo, yung taong nakasuot ng kulay abo na balabal na nagbabago ng script, ay kay Jin mo. Hindi ang sariling desisyon ng bakal na panghila. Ito ay utos ng tagapagsulong ni Jinmo, Angkla de Oro, pinuno ng kamara. Genius na kapitan. Malapit nang dumating ang tao ni Angkla de Oro. Hindi ka makakataka sa pagbaha. Pinuno ng kamara ng Angkla de Oro. Dumating si Kapitan Huang, ang genius. Sa teritoryo 3, lahat ng tauhan ng mga merchant ship tahimik. Kapitan, iyon ay. Anong barko iyon? Mas malaki ng 2 beses kaysa sa atin. Bangka ng gintong angkla. Ang sinasabing bangka ng Diyos. Hu Jing, personal na dumating ang batang Panginoon ng gintong angkla. Lutang. Hu Jing. Sira-sirang bangka, velero, armadong barko, digmang pandagat. Mahirap ang umakyat mula sa simula. Hu Jing, ikaw ang umupa sa pang-akit. Ikaw ang nagsara ng ruta ng kalakalan. Narinig ko na lahat. Yung taong nagplano laban kay Kapitan Lu noon. Sa wakas ay nandito na. Nahuli lang ng ilang isda. Gusto nang baguhin ang mga alituntunin ng samahan. Luchen, wala ka pang karapatang umupo sa mesa. Magbigay ng utos sa lahat ng daungan sa dagat. Putulin ang supply kay Luchen. Ipatigil ang kanyang ruta. Sino ang may lakas ng loob na magbenta sa kanya ng isang sako ng bigas, isang takal ng tubig, isang piraso ng telang pambalot? Si Gintong Balbas ay hindi papayagang makalapit ang sinuman sa kanyang pamilya. Ang samahan ng Gintong Angkla ay titigil sa pagbibigay ng supply. Maghintay tayo at tignan natin. Hindi ka magtatagal sa bahaging ito ng dagat. Ang banal na barko ay lilipad na. Punong tanggapan ng pagbabalik ng pondo. Kapitan, umalis na siya. Naputol ang ating supply. Ano ang gagawin natin? Kapitan ng lupa, naputol ang supply ng ginto. Sa buong karagatan 3, hindi tayo makapasok. Hu Jing, isara mo ang daungan. Aalis na ako. Hindi mo maisasara ang lugar. Kapitan Lu, saan tayo susunod? Hindi tayo makakapunta sa dagat 3. Aalis na tayo. Malalim na dagat. Kapitan ng malalim na dagat. Walang nakapagdala sa malalim na dagat. Lugar na hindi kayang takpan ng gintong angkla ay siyang ating daan. Pahiwatig ng progreso 28%. Daan ng kalakalan. Nalinis na ang grupong pirata ng bakal na panghila. Matinding kaaway si Hu Jing.
Susunod na rehiyon, na-unlock na ang malalim na dagat. Sumunod ang karavan ng kapitan sa malalim na dagat. Kapitan, umiinit ang ibabaw ng dagat, may nangyayari sa ilalim. Mayroong bagay sa ilalim ng tubig, malaking nilalang sa malalim na dagat. Hindi kayang pigilin ni Hu Jingfeng. Itong dagat na ito, na ibibigay sa atin. Buwan, Lu Chen. Buwan, desisyon ng Komite ng Kalakalan, 3 parusa sabay-sabay. Lu Chen. Krimen, iligal na pangingisda ng sturgeon sa malalim na dagat. Krimen, pakikipagsabuatan sa mga halimaw ng kailaliman upang guluhin ang mga ruta ng kalakalan. Krimen 3, pagnanakaw ng 3 daanan ng dagat. Pagsasaayos ng pribadong pagsubaybay. Kapitan, sila, ano ang sinasabi nila? 3 kasalanan, sabay-sabay na parusa. Pagtatanggol. Ang pagtatanggol ay naging pang-aabuso sa daanan. Anong kasalanan? Nagtanggol ako ng 30 beses. Bakit ako ang inaakusahan? Babala. Ang utos ng arbitrasyon ay epektibo ngayong gabi. Ang pangunahing tauhan ay nakalista bilang wanted ng mga negosyante. Naka-freeze ang mga maritime point. Ebidensya, pagsasama-sama ng mga negosyante na nag-akusa, tala ng mga bihirang uri ng isda, saksi sa paglitaw ng halimaw sa dagat, 300 na kopya ng mga dokumento dito. 300 na kopya ng mga dokumento. 5 taon na ang nakalipas, si Kapitan Lu ay naipit. Gamit ang parehong pamamaraan. Lu Chen. Ang batas ay batas. Ang matibay na ebidensya ay matibay na ebidensya. Ang pinuno ng karavan ay dapat tumestigo sa korte. Naniniwala ka rin, 3 araw na ang nakalipas. Ikaw ay nagpasalamat, buhay kapalit ng buhay na proteksyon. Kapitan Lu. Ginto ang angkla, ginto ang angkla. Pinuputol ang supply ng aking karavan. Ang aking anak, paano mo magagawa yan? Si Kapitan Lu ay nakaligtas sa'yo ng 3 beses. Pasensya na ako. Ako ay naghihintay sa mga may-ari ng 3 komersyal na barko sa dagat. 21 tao ang nagkakaisang nag-akusa. Si Lu ay iligal na ng huli, nakikipagsabuatan sa halimaw sa dagat, nagpirma at naglagay ng fingerprint. Ipinasa sa arbitral tribunal. Pinagsamang akusasyon. 21 may-ari ng barko ang pumirma. Malinaw ang ebidensya. 3 araw na ang nakalipas, sinabi pa niya sa akin na buhay kapalit ng buhay. Paalala, epektibo ang pinagsamang akusasyon ng karavan. Kumpirmado ang estado ng pangunahing tauhan na nag-iisa. Suportang bumagsak sa 0. Sila, ang kapitan. Wala na silang panig sa iyo. Arbitrahe ng gintong angkla. Ayon sa mga regulasyon ng samahan, nagpas siya. Walang pagkakataon na makapagpaliwanag. 3 parusa kay Lu Chen. Permanenteng nakasara ang haian, kasama ang mga manggagawa ng karuwahe sa kalakalan, pananagot sa multa at bawas. Sa lahat ng pantalan sa 3 bahagi ng dagat, pinagsamang pagsasara. Pagkalubog sa lupa, hindi dapat makialam ang mga karaniwang tao sa mga patakaran. Ito ang mga alituntunin. 5 taon na ang nakalipas, hindi nagtagumpay ang iyong ama. Ngayon, ganoon din ang mangyayari sa iyo. Ilagay ang selyo. Permanenteng nakaselyo ang haian. Karagatang 3, lahat ng daungan. Pinagsamang pagbabawal, lumubog. Hindi maaaring lagyan ng selyo ang haian. Pagbabayad ng multa, ano ang gagawin ng anak namin? Hindi na makakabalik sa karagatang iyon. Naka-lockdown ang buong dagat. Ang dagat na ito. Ang mga patakaran ay naging inyong batas. Epekto na ang arbitrahe ng gintong angkla. Permanenteng nakasara ang barkong haian. Pagsasara ng 3 pangunahing sakop sa pangunahing rehiyon. Nakaputol ang mga punto sa paglalayad. Countdown sa 0 ng cross-border reserve. Kapitan Si, may mga matanda at bata pa kami sa bahay. Isang port na may gintong angkla. Hindi na talaga kami makaligtas. Sabi niyo kanina na sasama kayo sa kapitan. Malamang na ipaalam nila na umalis, natural lang naman. Hindi ka makakatagal sa dagat na ito, Lu Chen. Babala, ang presyon ng tubig sa malalim na dagat ay lampas sa hangganan. Ang katawan ng barko ay bumibigay, ang mga board ay nag-crack. Ang bow ng barko ay lumulubog ng 15 degrees. Naka-freeze ang mga nautical points. Naka-reset ang mga naka-attach na reserba. Nagsimula ang countdown. Nawawala ang mga nautical points sa panel ng kapitan. Sisiwain ko kung hindi ako naging pasanin sa inyo. Kung hindi ninyo nailigtas ang napakaraming tao, hindi mahuhuli ang hin na barko nila. Amu. Ngayon, natalo tayo.
Kapitan, natalo tayo sa mga patakaran sa kanilang mga kamay. Sa susunod, gamitin ang ebidensya para durugin ang kutsilyo na ito. Pasensya na, Kapitan Lu. Kailangan kumain ng maliit naming anak, hindi na kami makakabalik sa dagat na ito. Hindi na kami makakabalik sa dagat na ito. Umalis na kami. Mag-ingat ka, Kapitan Lu. 3 araw na ang nakalipas. Sinabi pa sa akin na buhay kapalit ng buhay. Ngayon, ang lahat ay nagwawakas ng mabilis. Ito ay isang senyales. Senyales ng mga mangangalakal, mga tripulante ay nagkawatak-watak. Senyales, ang pangunahing tauhan ay naiiwan, mga tripulante ay nagkawatak-watak. Ang pangunahing tauhan ay nakapaligid, ang katawan ng barko ay bumabagsak. Malubhang nasira ang katawan ng barko. Ang reserba ng antas ay bumagsak sa zero. Kumpirmado ang estado sa ilalim ng lambak. Kapitan at ako. Hayan. Mas mahirap pa kaysa sa lumang bangka. Kapitan. Amu, umalis ka na rin. May oras pang bumalik sa daungan. Hindi ako aalis. Naputol ang gintong angkla, wala nang suplay. Sumunod ka sa akin. Kahit pagkain, wala tayong makuha. Sabi ng tatay ng kapitan. Si Kapitan Laolu, noong panahon na iyon, siya rin ay inakusahan. Pero hindi siya umamin. Ang tatay mo ay dating tauhan ni Kapitan Laolu. Ang tatay ko ay katulong ng kanonero ni Kapitan Laolu. Noong 5 taon ang nakalipas na araw, nanonood din siya. Sa taong naglagay ng selyo sa gold anchor, pareho pa rin ang paratang. Selyo at paratang magkapareho. Magkapareho ang selyo at ang paratang. Gamit pa rin ang luma nilang paraan. Sabi ng tatay ko bago siya namatay. Nang pinadapa si Kapitan Lu, hindi siya nagpakita ng takot. Kapitan, ganoon din kayo kanina. Sinabi na ni Amu. Ang dating tauhan ni Kapitan Lu. Sa wakas, may nagsalita na. Nagbigay ng pahiwatig sa lumang kaso. Mahalagang tauhan si Amu, anak ng dating Kapitan Lu. Kumpirmado na, na-update ang mga bakas ng lumang kaso. Kapitan Lu, noong panahon na iyon, siya rin ay inusig. Ngunit hindi siya umamin. Hindi umamin si Kapitan Lu noong panahong iyon. Hindi ko rin maamin ngayon. Kapitan, lumiwanag ang mga mata mo. Naka-impound ang barko, Amu. Pero hindi pa sarado ang daan. Kapitan, sasama ako sa iyo. Naka-impound ang hainan. Wala na tayong cross-border reserves. Magsisimula tayo muli mula sa isang pangisda. Magsimula muli sa pangingisda. Ano man ang sabihin ng kapitan, susunod ako. Akala ni Hujing natapos na ang lahat sa pagsasara. Nakalimutan niyang hindi gumagalaw ang bangka. Pero pwede pa ring magpabagsak ng lambat. Bumalik na ang tingin ng Kapitan Lu. Dapat ko nang ipasa ang natitirang bahagi. Paalala, nagsimula ang pagbawi sa ilalim ng kawalan. Na-activate na ang mga senyales ng lumang kaso. Sa susunod na yugto, babawi tayo sa malalim na dagat. Sandali lang, si Haring Ibon ay magtiis muna ngayong gabi. Pagliwanag ng umaga, saka tayo magpaplano. Kapitan. Nakakita na ako ng liwanag. Tuklasin ang fluorescent na bandang nasa malalim na dagat. Bihirang uri, lumulutang na asul na balyena at pating. Bukas na ang window ng bigla ang huli sa pangingisda. Nakakandado ang pader ng barko ni Amu. Hindi mapipigilan ang dagat na ito. Kapitan, nagtunog ang panel. Window ng bigla ang huli. Sugod. Nagsimula ang kritikal na atake. Nabitan ang asul na dambuhalang pating. 20 segundong countdown ng laban. Panatilihin ang hawakan. Panatilihin ang hawakan. Nanginginig ang pangingisda ng kapitan. Tumatakbo na siya. Huwag hilahin ng matigas ang amurasaw. Gamitin ang alon para magpahina. Hayaan siyang mapagod. Sige, tutulungan ko ang ilalim ng baras. Hilahin mo, matagumpay ang paghihila. Nahuli ang asul na balyena. Dagdag na 80 panandang pandagdag 800 sa paglalayag. Panandang pandagdag, kasalukuyang reserve sa crossing mula 0 hanggang 800. Bahagyang bumalik ang kondisyon sa crossing. Si Haring Ibon ay mula sa isang pamingwit. Muling subukan. Kapitan, 800 puntos. Bumalik na ang 800 puntos. Babala, ang presyon ng malalim na tubig ay lampas sa kakayahan ng katawan ng barko. Nabagsak ang pader ng barko.
Inirerekomenda ang pag-upgrade ng pressure-resistant na module. Amo, bawat 10 metro ng paglubog sa malalim na tubig, dagdagan ng isang atmospheric pressure. Hindi kakayanin ng mga suporta ng bangka na masira. Kapitan, tila namumuo ang tabla ng barko. Pag-angat ng pressure-resistant module, ay secure ang tabla ng barko para makapunta tayo ng mas malalim. Na-i-upgrade na ang pressure-resistant module. 2 beses ang kapasidad ng katawan ng barko. Pagmamaneho ng grade 2/12, hindi na umaalog ang tabla ng barko. Kapitan, ano ang kaalaman na ito? Amu, huwag kang gumalaw. Dumaan ang grupo ng mga balyena. Kapitan, ang laki. Mas malaki pa kaysa sa ating bangka. Hindi umaatake ang mga balyena. Sila'y bumabalik sa agos ng dagat. Sundin natin ang kanyang daan. Huwag lang pipigilan, makakadaan tayo. Kapitan, paano mo pa nga naiintindihan ang ugali ng balyena? Huwag lang pipigilan ang daan niya, hindi tayo tatamaan niya. Matagumpay na nakalusot sa lugar ng mga balyena. Dagdagan ang punto sa paglalayag ng 50. Kasalukuyan 850. Babala. Pumasok sa lugar ng magnetic storm. Nawawala ang kompas. Nakadown ang navigation system. Ang kompas ng kapitan ay umiikot ng walang kontrol. Tayo ay naliligaw na. Wala na ang kompas ni Amu. May mga bituin din. Yung pinakamaliwanag ay tinatawag na North Star. Palaging nasa direksyon ng hilaga. Kapitan, kahit nakilala mo ang mga bituin, tumingin sa North Star para ituro ang hilaga. Yung mga nasa silangan, 10 bituin ang tawag na Big Dipper. Ang direksyon na tinuturo ng kutsara. Alam na natin ang silangan, timog, kanluran at hilaga. Magandang hilagang bituin, tuwid na hilaga. Ang Big Dipper ay nagtuturo sa silangan. Unang tukuyin ang katangian bago magbukas ng yelo. Mali ang direksyon. Kung mali ang daan, patungo sa wala ring patutunguhan. Babala, magnetic storm, nasa harap ng exit sa dagat. Dumadating ang lamig na hangin. Natutuyo ang harapan ng barko. Biglang bumaba ang lakas ng makina. Kapitan, natutuyo ang harap ng barko. Binubungkal ng pang-ibabaw na barko ang yelong nakapaligid, metal na parang cone. Inililipat ang sentro ng timbang pasulong. Tumutulak at bumabasag ng yelo. Ito ang prinsipyo ng pag-ibabaw. Tapos na ang unang upgrade ng icebreaker. Pagmamaneho ng grade 12/3. Tripled ang puwersa ng pagtama. Na-break ng kapitan ang yelo sa harap ng barko. May ingay na kakakaka. Mas matindi pa ang dagat. Pero hindi matatalo ang utak na hindi handa. Magnetic storm at cold current ice zone. Tagumpay sa pagdaig. Dagdagan ng 100 ang navigation points. Naitawid na namin ang kasalukuyang 950 Deep Sea Chain Challenge. May tao sa bangka na papalapit. Gray na balabal. Yung tao sa malayong tanawin sa makapal na fog. Captain ng lupa. Ako si Suni, isang cartographer ng dagat, isang dalubhasa sa karagatan. Naghintay ako sa iyo ng 5 taon. Ang iyong ama, nasaan ang iyong ama ngayon? Kasama si Kapitan Lu. Nasa ilalim ng ginto ng angkla. Nagplano ng bitag, sinunog ang barko. Ito ang mga lumang dokumento. Nakita ni Kapitan Laolu ang gintong angkla, nakipagsabwatan sa kailaliman. Nais nilang magkaisa ang maliliit at katamtamang mga may-ari ng barko. I report sa Chamber of Commerce. Pinagtulungan ng gintong angkla, iligal na pangingisda. Kumilos kasama ang halimaw sa dagat. 3 kasalanan, 1 parusa. Sinunog ang barko, tinanggal sa listahan. 3 kasalanan, 1 parusa. 3 kasalanan, 1 parusa. Illicit na pangingisda. Kumilos kasama ang halimaw sa dagat. Si Hu Jing ay tamad na magpalit ng paratang. Ang roledong ay lumang template. Ang pagtutulungan ay pinilit lang. Ang paglalagay ng mga post ay ginawa rin ng mga taong gold anchor. Kapitan, hindi ako niloloko ng tatay ko. Sila talaga. Kapitan Lu, noong araw walang nakikinig sa'yo. Ngayon, papakinggan nila ito. Bumalik ang tingin ni Kapitan Lu. Tapos na ang pagbasa ng lumang dokumento. Lumalabas na ang katotohanan sa kaso ni Luchen. Dagdagan ng 5 ang mga pahiwatig. Kumpleto na ang 45% na progreso. Kapatid na Kapitan Lu, si Zhao Tieshan, ang lider ng kanon, ay 5 taon nang kasama natin. Ngayon ay bumalik sa koponan. Si Uncle Zhao, ang nakatatandang kapatid ng aking ama. Bumalik na ang nakatatandang kapatid ng aking ama. Amu, anak ng iyong ama. Lumaki na siya. Kanyo ni Captain Lu, 5 taon nang hindi pumapana. Ngayon na ang tamang oras para pumutok. Tio Zhao, paano mo nalaman dito?
Sa sulat ni Ginoo Suni, sabi niya bumalik na ang mata ni Kapitan Lu. 5 taon naming inantay ang araw na ito. Si Kian, ang timonero, ay 60 na. Pero matatag pa rin ang kamay. Kapitan Lu ay nakatingin sa mata ni Son, na parang bulag, pero matalim pa rin. Bumalik sa koponan. Kapitan Lu, Direktor Lai Hufiu. Ang apoy sa kalan ay hindi nagliyab ng 5 taon. Ngayon ay bumalik na sa koponan. Kapitan Lu, ang pangalawang kapitan Su Haiyan ay bumalik sa posisyon. Matagal nang wala, ngayon ay bumalik na sa koponan. 5 taon. 5 taon na kayong nandyan. Sinabi ni Kapitan Lu noon. Basta't nakataas pa ang bandila ng Haiyan. Babalik kami. Ngayon. Muling itinaas ang bandila ng Haiyan. Nakita ko ang tingin ni Kapitan Lu sa iyo. Nakita ko iyon, ang apoy ng kalan ay muling mabubuhay. Utang na 5 taon, ngayon ay mababayaran na. Tim! Hahawakan ko ito ng matatag tulad ng 5 taon na ang nakalipas. Ang kapitan ay kaibigan. Lahat tayo ay kaibigan. Mula ngayon ang barkong Haiyan. Hindi na nag-iisa, bumalik ang mga dating tauhan ni Kapitan Lu Daalima. Nabuo na ang ating sariling fleet, na-activate ang dagdag na pag-aayos sa mga nautical point. Pagsukat sa mga blind spot, panghihimasok mula sa e-vice. Pinalakas na module ng nabigasyon, nawala ang panel ng kapitan na hindi na nakaalin. Kaya hindi na kailangan ang panel, nasa daan pa rin ang dagat. Ako ang magpaputok ng baril. 4 na baril sa pinto. Kahit nakapikit, alam ko ang tama. Ako ang magpapagalaw ng rudder, ang ugali ng vapor hangin. Mas pamilyar pa ako dito kaysa sa kanya. Ako ang magbabantay. 5 taon na akong hindi nakakita ng dagat. Nakatakam ang mga mata. Ako ang maghahanda ng sabaw ng isda ngayong gabi. Nandito ako sa deck. Bumalik ako sa aking pwesto. Ako ang tutulong. Saan man kailangan, nandito ako. Ang lahat ay nag-activate ng repair bonus. Nagdagdag ng 850 sa maritime points. Kasalukuyan 1,800 panandang pandagdag 850. Ganap na naibalik ang mga kondisyon ng cross-border. Zila! Kapitan Lu. Bumalik na silang lahat. Si Suni at Tio Zhao. Tio Qian, Tio Son, Tio Li, Tio Zhao. Nandyan si Mu. Ang hino ay ngayon. Hayaan ang gintong angkla na ilabas ang lahat ng utang. CJ, Kapitan Lu. Kami ang magsasabi ng bawat salita para sa iyo. Ang pagbabalik ni Kapitan Lu. Mula ngayon, may gagawa na. Kapitan. May anino sa abot tanaw na dumarating. Mayroong bagay sa ilalim ng tubig. Inisip ni Ho Jing na tapos na ang lahat sa pagsasara. Ngunit hindi lang siya ang may daan sa dagat. Babala, may kakaibang direksyon sa abot tanaw. May hinalang pagsusuri sa kondisyon ng dagat. May halimaw sa dagat na papalapit kay Ho Jing. Pangunahing flota, maghanda para sa labanan. Walang panel ang kapitan. Mahirap tukuyin ang lokasyon ng halimaw sa dagat. 3 maikling alon sa kaliwang bahagi. Isang mahabang alon sa kanang bahagi. Nasa kanan ang halimaw. Dumarating ito mula sa harapan. Nasa kanan sa harap may kaaway. Matandang kapitan. Kaliwa ng timon, kalahating ikot. Matandang artilyero, handa na ang kaliwang kanyon. Talagang natutunan ng batang ito. Tandaan mo. Ito ang tinatawag na pagbabantay sa barko. Lahat ay nasa pwesto. Lumapit ang hin na barko. Babala, pagtuklas ng 3 panig. Sa hilaga, higit sa 100 mga halimaw sa dagat. Sa silangan, 8 barko ng Gold Anchor Fleet. Sa kanluran, ang flagship na Ho Jing ang nangunguna. Pangkalahatang pagsasara. Kapitan, si Ho Jing ang nangunguna. 8 barko ng Gold Anchor Fleet ay nasa kalahating buwan na pormasyon. Pinaikot mula sa silangan, lutang tumanggap ng utos. May sinasabi si Young Master Ho Jing, hindi ka makatatagal sa dagat na ito. Ang halimaw sa dagat at ang Gold Anchor Fleet. Ho Jing, nag-invest ka rin talaga. Tapos na ang pagload ng 4 na kanang armas ng kapitan. Gusto mo bang magpaputok? Kapitan, isang barko kami laban sa 8 halimaw sa dagat. Siguradong mamamatay tayo, sabi ng panel ng kapitan. Kulang pa ng 50 puntos para sa cross-tire condition. Sa laban na ito, hindi kailangang tumawid ng antas. Hindi kailangang tumawid ng antas. Kapitan, kung makipagbanggaan tayo ng matindi, hindi natin kakayanin. Hindi lang sa laban ng barko. Sino ang unang makakakita ng maluwag na pinto? Yun ang panalo. Mga kakulangan sa chart ni Kapitan Lu. Sa pagitan ng Sea Monster Tide at ng fleet na may gintong angkla, may isang lugar na walang sukat. Walang sukat. Ang apoy ng Golden Anchor Fleet ay hindi makatatama. Ang sigaw ng mga halimaw sa dagat ay hindi rin maabot. Si Kapitan Lao Lu, ganito rin ang ginawa noon.
Sabi nila may sariling patakaran ang dagat. Ang blind spot ay ang punto ng pagbagsak. Ganoon din ang ginawa ni Kapitan Laulu noon. Kapitan, paano mo gagamitin ang blind spot na ito? Sa ilalim ng blind spot, may malalim na fluorescent band sa dagat. May mga madilim na pugita. Hinuli ko sila para gawing armas. Gamitin ang halimaw sa dagat bilang sandata. Hujing, nakikipagsabuatan ka sa kailaliman. Hayaan kong ang kailaliman ang magparusa sa iyo. Naintindihan, lahat ng kasapi umupo na. Kapitan 8, handa na ang mga artilyero. Senyal ng kapitan, dumating ako, tayo'y tahimik na pumasok sa blind spot. Bantay, tinutukan ng galaw ng flagship ni Hujing. Signal man, nasa tuktok ako ng mast. Si Kapitan Lu noong araw ay nakatutok din sa ganitong bukas na puwang. Bihirang uri ng abyssal na dilim na pugita. Nagsimula ang window ng detection ng critical hit. Ang ganitong uri ng pheromone ay maaaring magpahintulot sa mga halimaw sa kailaliman na magkamali sa pagtukoy ng kaaway at kaalyado. Sabi ng kapitan, ang pheromone ng mga octopus sa ilalim ng dagat ay maaaring magpahintulot sa mga halimaw sa dagat na magkamali sa pagtukoy ng kaaway. Amu. Ang mga bagay sa kailaliman ay nakakakilala rin ng amoy. Hala! Nakahook ang octopus ng underworld, nag-aani, 30 segundong countdown. Ang isdang ito ay parang balyena ang lakas. Gamitin ang alon para sumigla, huwag pilitin ng diretsyo. Hindi pa napapansin ni Kapitan Hawking ang ating presensya. Nakapasok na tayo sa blind spot. Kapitan, malapit nang pumutok ang linya ng pangingisda. Ang mga tentacle ay umiikot sa ilalim ng tubig. Amu, sumigaw ka ng ritmo kasama ko. Hayaan mong tulungan ako ng alon. Kaliwa, kanan, kaliwa, kanan. Kapitan, inilalagay mo ang buhay mo sa linya. Si Kapitan Lu noong araw ay nangingisda sa kailaliman. Ganito rin ang sitwasyon. Tagumpay sa labanan, nahuli ang mga octopus ng dilim. Panandang pandagdag, kasalukuyan 1,800, 3,000, panandang pandagdag 1,200. Kasalukuyan 1,800, 3,000. Ibinato ni Lao Xiao ang lubid. Ihagis siya sa gitna ng blind spot. Naiintindihan, ihagis ang lubid. Malalim na halimaw ng dagat. Maling paghato sa Golden Lock Fleet bilang Protective Lock Fleet. Maling paghato sa All Anchor Fleet bilang mga mananalakay. Nagsimula na ang counterattack. Nakablock ang barko. Nakaturn ang halimaw ng dagat. Sugod sa buong nakalakip na armada. Ang halimaw ng dagat ay umatake sa armada ng Gintong Kandado. Nakatumba ang watawat ng buong nakalakip. Paano ito posible? Hindi ganito ginagamit ang kailaliman. Bini-bini, ang barko ay nilock ng halimaw sa dagat. CJ, ngayon ka na rin nagkaroon ng pagkakataon si Dianjing. Ngayon ka na rin nagkaroon ng pagkakataon si Enjing na makipagsapalaran. Kapitan D, susunod kami sa iyo. Nabitiw ang lahat ng mga angkla. Nabitiw ang lahat ng mga kandado. Lahat ng angkla ay bumagsak. Sinasundan namin ang barkong haiyan. Kailangan mong makipagsabuatan sa kailaliman. Ngayon, ituturo ko sa iyo ang leksyon. Ang langit ang magtuturo sa iyo ng leksyon. Ngayon, ituturo ko sa iyo ang leksyon. Sabi mo, hindi tatagal ang mga ugat. Ngayon, ang iyong watawat ang bumagsak. Lahat ng barko ay umatras. Lahat ng barko ay nalubog. 5 barko ang umatras. Kailangan ng flagship na maayos. Ang kapitan ay nakapasok na sa teritoryo. Panandang pandagdag, paglabas sa hangganan ng transboundary. Sariling alaga na sasakyan, kinagat. Paglampas sa hangganan ng punto sa paglalayag. Pagpapadala ng mga barkong pandigma, transboundary na ebolusyon. Maraming alamat na flagships, deep blue class na barko. Pagpasa ng C-8. Kapitan ay lumampas sa hangganan. Lumaki ang bughaw na ibon, lumaki ang barko. Ang alamat na flagship, Deep Blue Class. Barko na ginawa ni Kapitan Lu 5 taon na ang nakalipas. Dinagdagan ang mga kanon hanggang 8. Mga kanon na hindi na ipasok ni Kapitan Lu noon. Mas matatag ang manibela kaysa 5 taon na ang nakalipas. Haiyan na barko ay lumaki. Ang liwanag ng obserbatoryo ay umabot sa 30 metro. Ang buong kalaliman ng dagat ay nasa aking mga mata. Pinalitan na ng bakal ang lutuan. Ang utang ng taon ay babayaran na. Ayos lang. Pinalitan ang barko ng Haijing. Palitan ang bandila.
Kapitan Lu. Lumanizhao sa pinto, artilerya. Pigilin ang masasamang halimaw sa dagat. Protektahan ang mga may-ari ng barko. Naiintindihan, sabay-sabay ang 8 baril. Kaharian ng alamat, unang pagpapakita ng deep blue na klase. Pagtataboy sa natitirang balyena at mga higanting isda. Pagkakaisa sa pagsunod sa kapitan. 20 na barko, tagumpay sa ika-4 na laban sa dagat. Lumilitaw ang liwanag sa malalim na asul na lungsod sa dagat. Huling bilang ng countdown para sa misyon. Simulan ang mapanganib na bahagi. Simulan ang susunod na yugto. Ang ilaw ng parola ng Deep Blue Sea City. Kapitan Guang Lu, lumilitaw sa ibabaw ng dagat. Lumilitaw sa ibabaw ng dagat, liwanag ng daan. Kapitan. Parola, dapat ay parola. Ang liwanag ng daan ay dapat na parola. Malaki ang mula sa kabibi ng dagat. Sa malalim na asul na dagat, parola, noong araw, nais ni Kapitan Lao Lu pumunta. Sa lugar na kaya niyang marating. Malalim na asul na parola. Ang nais ni Kapitan Lao Lu na panatilihin noon ay ang baybayin ng Yipian. Kapitan Lu noong 5 taon na ang nakalipas ay nagsabi, kung may nakakaalala pa sa islang bahay dagat, muling babangon ang parola. Ngayon, ang parola ay muling nakatayo. Kapitan Lu, nakita natin ang bahay dagat. Sa kapatagan ng dagat ng Balon, ang parola ng pagsisid. Sa lungsod ng asul na dagat, ang parola ng pagtulog. Mga dokumento sa customs, lahat ng mga ilaw ng parola, selyadong kailaliman, sasama ako sayo, Kapitan Lu, may mga kupon pa ako. At may kalahating kupon sa parolang iyon. Lumabas na ang liwanag ng kapitan. Talagang lumabas na. Bangka ng haiyan. Patungo sa malalim na asul. Patungo sa malalim na asul. Babala, pagsusuri ng mga anomalya sa malalim na asul na dagat. Hindi normal na landas sa ibabaw ng dagat. Lahat ng instrumento ay naguguluhan. Kapitan, hindi tama ang katahimikan sa ibabaw ng dagat. Walang kahit isang alon man lang. Habang mas tahimik ang dagat, mas dapat mag-ingat. Kapitan, kinakabahan ako. Parang hindi dagat ang lugar na ito. Nanginginig ang manibela, Kapitan. Naglilito na rin ang kompas. Kapitan Lu. Nasa harap na ang malalim na bahagi ng dagat. 5 taon na walang nakabalik na buhay. Kapitan, gusto mo bang huminto muna ang barko at maghintay? Kung huminto tayo, mamamatay tayo. Lahat ng tao, umupo na. Ang sigol ay papunta sa malalim na asul. Ang mga artilyero, umupo na. Umupo na. Babala, ang dagat ay umaagos pabalik. Nabuksan ang sentrong kalaliman. Lakas ng pagsipsip view. Sir, lahat ng mga barko ay madadawit. Kapitan, ang dagat ay umaagos pabalik. Ang tubig dagat ay humihigop patungo sa gitna, Kapitan. May malaking butas sa gitna. Nakuha na ang lahat ng tubig dagat. Bukas na ang bunganga ng e-vice. May isang probe na nag-iinspeksyon, pumasok ang barko. 500 metro ang layo mula sa bunganga ng e-vice. May barko sa harap ng Kapitan. Nadagit ito papasok. Wasak ang barko ng Kapitan. Ngayon ay nilamon na. Paano kayang lamunin ng dagat ang barko? Nakalutang din kami dito. Ang flagship ay unti-unting lumulutang papasok. Kung kakainin tayo ng dagat, dapat tayong lumaban. Hindi umatras ang barkong haiyan, mabuti na lang. Itaas ang anchor chain system. Ang itim na bakal na dambuhalang angkla ay sumisid sa dagat. Kumagat sa ilalim ng dagat. Nakatapos na ang pag-upgrade ng anchor chain system. Ibababa ang higanting angkla sa lalim na 300 metro. Antas ng pagkakahawak V. Sir, kontrolin ang antas 8/14 na. Ibababa na ng kapitan ang anchor chain. Medyo tumatag na ang katawan ng barko. Pabalik ang buong lakas ng makina. Sumasalungat sa agos. Baligtarin ang output ng lakas. I-activate ang full power thrust. Labanan ang reverse flow. Stabilize ang katawan ng barko. Kapitan, full power ang lakas. Kung ganito ang mangyayari, masusunog ang makina. Kahit masunog, kailangan itong gawin. Lolo Qian, tinutukan ni Lao Zhao ang manibela. Lahat maghawak ng tali, panatilihing matatag ang barko. Tinutukan ang manibela, lahat maghila ng zipper. Pigilin ng mahigpit. 3 beses na mas malakas ang puwersa ng kadena ng ankla para sa stability. Pinapanatili ng barko ang pagtanggap sa agos pabalik. 300 metro ang layo mula sa bunganga ng kailaliman. Nakatayo pa rin. Kung makakagat ang ankla sa barko, may pag-asa pa. Babala. Bumubuga ang bunganga ng kailaliman ng bagyo. Taas na 100 metro. Isinara ang lahat ng daanan sa unahan. Harang sa harap ng kapitan. Ang pader na kulay itim at lila ay papalapit sa atin. Mas mataas pa sa bundok ang kapitan. Hindi tayo makakatakas.
Kung di makakatakas, sisirin na lang natin. Paano sisirin ang napakataas na pader? Kahit gaano kataas ang pader, kung sisirin mo ang isang sulok, magiging daan ito. Magdagdag ng shield at sirain ang ulo ng barko. Nakatapos na ang pag-upgrade ng shield system. Buong barko ay may asul na liwanag na proteksyon. Nakatapos na ang pag-upgrade ng bow ng barko. Silver Con Impact 5. Kontrolin ang antas 10/14 na. Anong sulok ang tatahakin ng kapitan? Timog silangang sulok, doon ang pinakamahinang mata ng bagyo. Aikot ang timon ng matandang kiya ng 15 degrees patimog silangan. Lakas ng paglaya. Buong bilis na tumagos. Buong bilis ng barkong haiyan. Tuloy, tuloy, tuloy. Tuloy, tuloy, tuloy. Tuloy, tuloy, tuloy. Buwal ng alon sa prente ng barko. Makipag-ugnayan sa pader ng bagyo. Naitulak ng matagumpay. Ang butas ay may diameter na 80 metro. Napasok ang liwanag. Naitulak ito. Sa wakas narito na ako. Kahit gaano kataas ang pader, kung maitatulak ang isang bahagi, magiging daan ito. Pumasok sa loob ng storm wall. Sa lugar ng sunken ship sa Dead Sea, nakatuklas ng 127 na natitirang barko. Lahat ay nawalan ng kapangyarihan. Kapitan, dito, maraming barko. Lahat ng barko ay mga natitirang barko. Nabasag ang mga mast, nabasag ang mga board ng barko. Sa dagat na ito, dito naubos ang mga naunang tao. Dito sa kalan ang apoy ng kalan. Matagal nang namatay. Napalitan na ang mga pwesto ng baril. Walang kahit isang baril ang pumutok. Sabi ni Kapitan Lao noon. Sa malalim na asul na dagat, walang nakabalik. Hindi siya nagkamali. Namatay na ang mga nauna dito. Kaya't may dapat na makadaan sa daang ito. Kapitan, kami. Baka kami rin. Amu. Iba ang haiyan. Dumating kami para kay Kapitan Lu. Dumating kami para sa mga barkong ito. Hindi sila kabiguan. Sila ay hindi nakapaghintay ng kanilang kapalit. Yung barko sa unahan ni Kapitan Lu. Yung pinakamalaking bangkay. Yung emblem ng barko. Gintong balingwinggoy. Kapitan Lu, nahanap na namin ang inyong barko. Ito ay ang lumang balingwinggoy. Si Captain Lao Lu ito, ang dating pangunahing barko. Kilala ko ang manibela. Yung manibela. Ako mismo ang nagkabit niyan. Nandito pa rin ang kalan. 5 taon na. Patay na ang apoy sa kalan ng 5 taon. Kapitan Lu, nasa tubig ang inyong barko dito. 5 taon na, si Ate Suni ay barko ni Kapitan Lu. Sabi ng tatay ko. Kapitan Lu, noong mga panahong iyon pumasok kayo dito. Tinatak na barko ng mga labi, bangkang haiyan, dating flagship. Nagsimula itong lumubog 5 taon na ang nakalipas. Kumpirmasyon ng koordinato, kumpirmasyon ng mga labi ng lumang haiyan. Nagsimula itong lumubog 5 taon na ang nakalipas. Nakakulong na koordinato. Kapitan Lu, ang daan na hindi mo natapos. Ako na ang magtatapos nito para sa inyo. Kapitan Lu, narito kaming lahat. Sa ilalim ng kanyang posisyon, nagtrabaho ako ng 5 taon. Ngayon, natapos ko na. Kapitan Lu, ang inyong mga kanon, kami ang magpaputok ng isa-isa para sa inyo. Ang manibela, hawak ko pa rin ang matatag tulad noong araw. Ang paningin ko sa kalangitan, matalim pa rin. Kung ako ang magpapainit, hindi mamamatay ang apoy. Kapitan Lu, bumalik ka na. Kapitan, naghihintay ang barko ni Kapitan Lu. Naghihintay din ang tatay ko, yung daan na hindi natapos ng nakaraan. Sa pagkakataong ito, ang hiyaw na barko, matutupad na. Tapos na ang pagtukoy sa mga labi. Na-update na ang mga leads mula sa lumang kaso sa 65%. Susunod na yugto, Deep Sea Lighthouse Formation. Nagsimula na ang countdown para sa huling misyon. Lahat ay pumunta sa Lighthouse Formation. Sa Lighthouse Formation. Babala, ang hindi kilalang puwersa sa katawan ng barko ay kinakalawang. Nawawala ang lakas, hindi mapansin. Rekurso ng enerhiya, agad na upgrade ang sentro ng enerhiya. Bumaba ang lakas ng kapitan. Pababa ang pointer. Nanginginig ang barko, kapitan. May ingay ang plaka ng barko. Walang lakas ang timon ng kapitan. Nawawala ang lakas. Nagliliyab ang panel ng kapitan. May 40% pang natitirang enerhiya. Kinakain ng dagat na ito ang barko, Kapitan Lu. Mahina na rin ang apoy ng kalan. Talagang kinakain ng dagat ang barko.
Kakainin ng dagat ang barko. Mag-iilaw tayo. Kung hindi matitinag ang ilaw, hindi lulubog ang barko. Mag-iilaw, Kapitan, paano mag-ilaw dito? Iangat ang enerhiya ng puso. Painitin ang buong barko. Harapin ang pagkalaso ng dagat na ito. Mag-upgrade at activate ang enerhiya ng puso. Nagniningning ang ilaw ng buong barko. Nilalamon ng matigas na ilalim. Pinasasakyan ang grado 12/14 na. Matatag ang imbakan ng enerhiya. Nagniningning na ang ilaw ng kapitan. Nagniningning na ang lahat ng ilaw ng barko. Kapitan! Ang mga purplish-black na mga kalawang ay humihina. Binawi ni Jingo ang ito. Bumalik ang steering wheel. Stable na rin ang power. Hindi na kumikislap ang battery ng kapitan. Nakatutok na ang enerhiya. Muling sumiklab ang apoy sa kalan. Talagang nag-iilaw ang Sea Swallow. Ikaw ang ilaw ng barkong ito. Hindi ang bangka ang tinutukoy, kundi ang dagat. Kapag lumiwanag, natatakot siya sa liwanag. Kaya't pinailaw ang buong bangka. Ang kapitan, ang liwanag ay bumabagsak mula sa ibabaw ng dagat. Sa ilalim ng dagat, may mga bagay sa ilalim ng dagat. Lahat ay tumingin sa ilalim ng dagat kung saan nakikita ang liwanag. Tumingin sa ilalim ng dagat, pagbubukas ng pagtuklas sa ilalim ng dagat at ang mga lighthouse sa malalim na dagat. Bilang ng mga lighthouse na natuklasan, 128. Lahat ay pinatay. Pinakamalaki ay ang mata ng ibis. Nananatili. 1 lighthouse, 2 lighthouse, higit sa 100. Su ni Jai, maraming tore sa ilalim ng dagat, puro pilak na puti mga parola. Hanay ng mga parola, iningatan ng mga nauna ang malalim na asul. Hanay ng mga parola, 5 taon na, walang nagsindi ng kahit isang isa. Hanay ng mga parola, dito nagbantay ang mga nauna na rito. Nawala na silang lahat, sabi ni Kapitan Di noon. Ang linya ng parola ay nagliwanag, ang ibis ay natakpan. Nawala ang linya ng parola, ang ibis ay sinakop ang dagat. Lahat sila ay nawala, walang tumitinding ilaw. 5 taon na ang nakalipas. Tropa ng parola. Walang ilaw kahit saan. Kaya't patuloy na nilulo ng kailaliman ang dagat. Ang pinakamalaki sa gitna ng barko. Sa ibabaw nito ay may nakapikit na mata. Mata ng kailaliman. Nananatili sa gitna ng tropa ng parola. Mata ng kailaliman. Nakatayo sa gitna ng ilaw ng parola. Hindi nagpapahintulot na magliyab ang ilaw. Gising na ang kapitan. Babala, bumukas ang mata ng kalaliman. Lumilitaw ang imahe ng nagkokontrol, nagsasagawa ng pagsusuri ng pagkakakilanlan. Nabuksan na ang mga mata ng kapitan. May anino. Sa mga mata, natapos na ang pag-scan ng pagkakakilanlan. Si Hu Jing, ang batang pangulo ng Hu Jing Jinmao Guild, tagapamahala ng ibis. Si Hu Jing ay si Hu Jing. Si Hu Jing, ikaw pala ito. Si Lu Chen, ang buong malalim na asul. Ako lamang ang makakagawa ng mabuti. Si Hu Jing ay nasa ilalim ng iyong kontrol. Lu Chen, noong mga panahong iyon, ako ang nagtakda ng bitag. Kapitan Lu. Noong mga panahong iyon, si Hu Jing ang nagbintang kay Kapitan Lu. Si Hu Jing, Kapitan Lu. Noong mga panahong iyon, para lamang ilantad ang kasunduan na ito. Para kay Hu Jing na ma-set up at maalis sa ibis. Na ginamit ko upang lamunin ang dagat na ito. Pagkumpirma ng pagkatao, tagapag-set up ng lumang kaso ng Hu Jing, ang batang may gintong buhok, tagapamahala ng ibis. Ang katotohanan ng lumang kaso ay umusad na sa 75%. 5 taon na si Hu Jing. Sa'yo pala ang lahat. Ang pagkakasala ni Kapitan Laolu noon, ngayon ay lahat ay mabubunyag. Ang mga utang ni Hu Jing noon, ngayon ay sabay-sabay nating ayusin. Sa pagkakataong ito, walang chismis, walang alituntunin ng samahan. Sa ebidensya, Lu Chen, hindi mo malalampasan ang mata ko. Nalaman na ang kondisyon ng pagdaan. Bumukas ang lahat ng 128 na lighthouse. Isara ang hukay. Kailangan mong magliwanag. Kailangan mong dumaan sa mata ng hukay. Sa pinakamatinding bahagi ng depensa, naiintindihan ng kapitan ang daan. Ilawan ang kailaliman. Kapitan Lu. May kalahating bahagi pa ng mga sulat ng tatay ko. Nasa hanay ng parola, sa gitna ng tore na iyon, may kalahating bahagi pa ng mga sulat ni Ginoong Su. Kapitan Lu. Sasamahan kita, kailangan ng buong kwento para makuha ang katotohanan. Kapitan, hindi pa namamatay ang ilaw ng parola. May daan pa tayo. Kapitan, nasa upuan ako. Nakaupo ako.
Bilangin natin ito ngayon. Nakainit na ang 8 kanyon. Naghihintay lang ako ng iyong utos. Nasa kamay ko ang timon. Mag-utos ka lang, babantayan ko ang mga ilaw, walang makakaligtas. May apoy pa sa kalan. Kaya hindi tayo matutunaw. Ang barkong haiyan ay patungo sa mata ng kabilang buhay. Patungo sa mata ng kabilang buhay. Nagsimula ang countdown para sa huling labanan. Susunod na yugto, mata ng kailaliman at pagsasama ng parola. Nagsimula ang huling labanan. Naghihintay ang mata ng kailaliman na pumasok. Babala, pumasok sa mata ng kailaliman. Bantayan ang pinakamasamang sentro. Malaking alon na sumasalanta. Ang dambuhalang hayop dagat ay sumugod ng sabay-sabay. Nagkakaroon ng pagyeyelo sa katawan ng barko. Sobra ang pag-ubos ng enerhiya. Inirerekomenda agad na umatras. Kapitan, paparating na ang dambuhalang hayop dagat. Sa lahat ng direksyon, mas mataas pa sa bundok ang mga alon. Gusto nilang takpan tayo nito. Ang gulong ng kapitan ay nanginginig ng husto. Hindi na kayang suportahan ng katawan ng barko. Kapitan, palawakin ang lakas. Sumabog na ang pointer sa pulang linya. Kung ganito ang mangyayari, baka maghiwalay ang barko. Kapitan, masyadong masikip ang pugad ng halimaw sa dagat. Hindi kayang tumagos ng pangunahing kanyon. Dumating na si Kapitan Lu dito. Lahat ay umatras na. Nanginginig pa ang apoy sa kalan. Paano natin malalampasan itong pagsubok na ito? Walang ilaw, wag na kayong magsabing umatras. Kung hindi umatras si Kapitan, hindi na tayo magkakaroon ng oras. Bangka noong 5 taon na ang nakalipas. Nabigo lang, ngayon mag-alis na tayo. Hindi tayo aalis. Lumakas ang dating ni Lao Qian. Pinapailaw ni Lao Zhao ang shield. Para akala niya na magsising tayo, ang kapitan ay kusang nagbawas ng lakas. Sundin mo, gusto ni Hu Jing, na makita tayong lumubog. Naiintindihan, lahat ay makikipagtulungan. Magkunwari tayong umatras. Ang lakas ay kusang ibinaba sa 30%. Naka-activate ang shield flicker mode. Nakatagilid ang katawan ng barko. Naka-activate ang camouflage baiting strategy. Kapitan, tayo. Talaga bang lulubog tayo? Ha 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 ha. Amu, ngayon, siya muna ang magyayabang. Hindi ikaw mag-isa ang magdadala nito. Ikaw ang tatakbo sa lighthouse. Ako ang magbabantay ng signal ng bandila. Natatakot ka ba? Natatakot ako, pero tinuruan mo ako na ang barko ay hindi lulubog at hindi tayo magsasawa. Hindi dapat bumagsak ang watawat. Lutang, ang madilim na asul ay talagang ginto ang angkla. Hindi mo kayang lampasan ang aking mata. Alon ng halimaw sa dagat. Nahulog si Hu Jing sa bitag. Ang alon ng halimaw ay sumalakay. Mata ng kailaliman. Lahat ng lihim ay nahayag. Nagawa ang pang-akit sa kaaway. Nahulog talaga ang kapitan sa bitag. Pinalibutan na siya ng mga halimaw sa dagat. Kapitan ng lupa. Ipinusta niya ang lahat ng lihim. Lahat ay inilagay niya sa taya. Naghihintay si Hu Jing sa iyo. Ibigay mo lahat ng baraha mo. Kailan babalik ang kapitan? Hintayin mong umabot ang mga halimaw sa dagat. Sa sandaling ito, at clear ang mga reserba. Full power. Una, banggain ang unang babala. At clear ang lahat ng reserbang enerhiya. Hawak ang grado 14 na per 14 na. Nagsimula ang all-in mode. Natitirang oras para sa isang atake. Naubos na ang reserba. Wala nang daang balikan. Itaya. Si Lao Qian, buong bilis. Si Lao Zhao, lahat ay humila ng lubid. Tuloy ang bilis. Lahat ng kasapi ng Seahawk makinig sa utos. Hindi nakaon ang ilaw ng tuktok ng parola. Walang sinuman ang papayagang umatras. Unang parola ni Captain Lu. Nagsusubsob sa direksyong timog silangan, 45 degrees. Pababa sa direksyong timog. Nagsusubsob ng 45 degrees. Buksan ang pangunahing kanon ng sabay-sabay. Sugod, sugod, sugod. Sugod, sugod, sugod. Sugod, sugod, sugod. Sugod, sugod, sugod. Sasalubong ang barko sa alon. Unang toring ilaw, matagumpay na tumama, nagniningning ang gintong liwanag. Nagniningning na, unang parola, nagniningning ang gintong liwanag, nagniningning na, ikalawa at ikatlong parola. Nagsama-sama na. Niliwanag ang una, nag-trigger ng chain reaction, ikalawang, ikatlong, ikaapat na tor. Nagliliwanag na sunod-sunod ang 128 na lighthouse. Nagniningning ang ilaw, buong ilalim ng dagat ay lumiwanag. Sikat ang gintong liwanag sa langit. Ningning ng mata ng Abyss ay lumiliit. Lumiliit na ang lighthouse formation sa loob ng 5 taon. Ngayon ay nagliwanag na lahat. Kapitan Lu, nakita mo ba nagniningning ang ilaw? Ilang taon na si Hu Jing?
Panahon na para magbayad. Kapitan Lu. Ang naiwang manuskripto ng tatay ko. Nandito ang buong aklat. Huling anak ng Jinmao Chamber, Hu Jing. 5 taon na ang nakalipas, nakipag-ugnayan sa e-vice. Nagtayo ng bitag para siraan si Kapitan Lu. Nagmaneho ng peking libro ng mga tala. Kinuha ang barko at tinanggal sa listahan. Buong ebidensya, si Hu Jingjin, anak ng Panginoon ng Angkla, tagapamahala ng e-vice, kaugnay ng lumang kaso, bula-bula. Ang natirang rolo ay peke. Lu Chen, wala kang maipapakitang ebidensya. Noong gabing iyon, nakita ko mismo, si Hu Jing na itinatago ang peking libro sa loob ng barko. Kapitan ako ang hindi nagsabi ng maaga. Zhu Haiyan, nagbubula ka ng kasinungalingan. 5 taon na ang nakalipas mula nang magsimula ang laban. Binayaran ng gintong angkla ang posisyon ng kanyon para makapagsimula. Kapitan, ang salitang ito ng paumanhin. Pinigil ko ito sa loob ng 5 taon. Tayo, Lao Zhao. Ang utang ay kay Hu Jing. Ang marka ng gintong angkla sa timon. Nakapag-ukit na ako, hindi ito malinis. Nandyan pa ang ebidensya, yung pahina ng kontrata. Nakatago ito sa ilalim ng aparador sa loob ng 5 taon. Nandoon ang perma ni Hu Jing. Sa ilalim ng kalan, yung lihim na ulat, natulog ako sa tabi nito araw-araw. Paano makakahatak ang gintong angkla sa kailaliman? Nakasulat ng malinaw. Nandyan kayong lahat sa kanyang panig. Si Ginoong Su, ama ni Hu Jing. Noong panahon na iyon, natuklasan ang gintong angkla, nakipagsabuatan sa kailaliman. Pinatay mo siya, ang natirang bahagi ay kapalit ng buhay. Lu Chen, hindi mo ako pwedeng ganyan kausapin. Nagawa na ang paglalabas ng ebidensya. Nai-record na ang salaysay ng mga dating kasamahan. Naayos na ang sirang dokumento ni Ginoong Su. Fake ang sirang dokumento. Kayo ay nagsisinungaling sa korte. Kapitan Lu, ngayon sa dagat na ito. Narinig ko ang iyong paghihiganti. Nailawan ang lahat ng 128 na lighthouse. Nagsasara ang network ng ilaw. Isinasara ang kailaliman. Wasakin ang mata ng kailaliman. Inalis ang kontrol ni Hu Jing. Hindi pwedeng. Hindi mo ako malalampasan sa mata ko. Impossible. 5 taon na si Hao Jing. Para kay Captain Lu itong bomba. Para sa atin, ibinalik natin. Napatunayan ni Captain Lu. Nawalang kasalanan si Captain Lu. Nawalang kasalanan ang C-Swallow. Pagkakait sa kapangyarihan ng Jinmao Chamber. Nawalan ng kapangyarihan si Hu Jing. Inalis ang warrant of arrest. Kapitan, hindi na sayang ang paghihintay ng tatay ko. Kapitan, hindi naghintay ng walang kabuluhan ang tatay ko. Kapitan, hindi na sayang ang paghihintay ng tatay ko. Walang nasayang sa kanilang paghihintay. Kapitan Lu, mga testimonya na walang gustong makinig noon. Nabalitaan ng buong dagat ngayon. Ang posisyon ay walang nakaupo ng 5 taon. Ngayon ay may nakaupong matatag na. Matatag na ito, Kapitan, nakita ko na. Naging maliwanag ang buong dagat. Hindi pa ito naging maliwanag ng ganito sa 5 taon. Ngayon gabi, magluluto ako ng mainit na sabaw para sa inyo. Nakompleto ang pangunahing misyon ng Deep Blue. Ganap na naliwanagan ang Deep Blue na karagatan. Nakompleto ang clearance. Maaari nang lumabas at bumalik sa realidad. Nagniningning na ang ilaw. Uwi na tayo. Uwi. Kapitan, kami. Nilagyan namin ng ilaw ang malalim na asul. Nabuksan ni Kapitan Lu ang daan. Kapitan Lu, malugod kang mag-log out at bumalik sa realidad. Naghihintay si Kapitan sa kanyang pagbabalik bahay. Naitapos ang misyon. Natapos ang pangunahing misyon sa pagprotekta sa malalim na asul. Maaaring mag-log out si Kapitan Lu. Bumalik sa realidad. Naghihintay sa pagbabalik ng Kapitan. Nagniningning na ang panel ng Kapitan. Pwede ka nang umuwi. Kapitan ng lupa, pwede ka nang umalis? Kami ang magbabantay sa dagat na ito. Nabuksan na ang exit ng Kapitan. Dapat ka nang umuwi. Hindi pwedeng umalis ng ganito. Itong dagat, itong grupo ng tao, kailangan ng maayos na pamamaalam. Kayo, Kapitan. Bago umalis, gusto kong masusing tingnan kayong lahat. Itigil ang countdown sa pag-logout. Walang limitasyon sa oras ng pamamaalam ni Kapitan Lu. Sige, magbigay daan ka na, Lao Qian. Ako na ang bahala sa huling biyahe. Kapitan, ikaw na. Huling biyahe, dapat ikaw ang humawak ng timon. Ang susunod na biyahe ay sa inyo na.
Ipinasa ko na sayo ang armuki. Sa hinaharap sa dagat na ito. Nandyan pa rin ang bandila ng sigol, hindi pa nagsimula ang sigol. Tunay nga siyang lumaki na. Ako ang kapitan, maupo ka ng maayos. Huwag kang mag-alala, aalis na ako. Ako ang nandito, sino ang may lakas na sumira sa Deep Blue? Sisimulan ko na ang putok. Naghihintay ako sa lookout para sa iyong pagbabalik. Hindi malabo ang mata. Nakareserve ang apoy ng kalan para sa iyo. Bumalik ka na. Uminom ka muna ng sabaw. Kapitan Lu, maalala ka ng dagat na ito. Kapitan, pinailaw namin ang madilim na asul. Kailangan mong bumalik. Babalik ako. Bawat isa sa inyo ay naaalala ko. Kapitan, umuwi ka. Madilim na asul, bangka ng dagat na swallow. Sila ay rented house. Nandito na ako, ngunit ang lahat kanina. Nandyan pa ang lumang helmet ng lolo sa mesa. Ano yan? Bagay na wala sa bintana kanina. Hawakan ng dagat na swan, pareho ang butas. Maligayang pagbalik sa bahay, Kapitan. Maligayang pagbalik sa bahay. Kapitan, hindi ito panaginip ang dagat na iyon. Yung mga tao, lahat sila ay totoo. Kapitan ng barkong haiyan. Amusuni. Nalaman ko na kaya kong pangalagaan ang magandang dagat na ito. Ano man ang mangyari sa akin kahit maputol. Simula pa lang ng dagat na ito. Kaya ipagpatuloy natin ang laban na ito. Sasabay din ako. Deep Blue, babalik pa rin ako. Ang dagat na ito ng kapitan ay palaging naghihintay sa iyo. Babalik ako. Ang tunay na dagat ng kapitan ay kailangan ka rin. Kaya't simulan natin sa realidad. Malalim na asal, natapos na ang pagsalakay ng haiyan. Pangangalaga sa malalim na asul, sa maayos na daan at magandang hangin.